Kabanata 1881. Takot na hindi niya maiintindihan. Ang katulong ay kinamot ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ng silid ng komperensya. Si Ginoong Sheldon ay nasa loob lamang kanina, ngunit nawala lang siya sa isang kisap mata. Wala siya sa kanyang tanggapan mula pa nang andoon ako. Ang katulong kahit papaano ay nadama na ang ngiti ni Yvette ay hindi isang tunay na ngiti, kaya't hindi siya nang ahas na magbiro sa kanya. Ang puso ni Yvette ay lumungkot ng lubusan. Ang kanyang mga mata ay naging madilim. Sinabi ng katulong, "Miss Quimby, bakit hindi ka na bumalik sa iyong tanggapan at maghintay? Bibigyan ko ng tawag si Ginoong Sheldon." Tumanggi si Yvette. "Hindi na kailangan. Maaari kang pumunta sa iyong trabaho. Makipag-ugnay lang ako sa kanya." Ang katulong ay walang nakita na pagbabago sa kanyang pagpapahayag. Hindi siya mukhang galit. Tumanggaw siya bago siya lumingon at nagpunta sa kanyang negosyo. Tumahimik si Yvette. Siya ay may masamang premonition. Si Lance ay wala sa silid ng komperensya o sa kanyang tanggapan, kaya nasaan siya? Ang kanyang mga kamay na nagdadala ng kape ay hindi sinasadya na pagpawis. Nagpanggap si Yvette na parang walang mali at gumala-gala. Ang lahat ay ginamit upang makita ang casual na hitsura ni Yvette, kaya hindi sila nababahala tungkol dito. Nang maglakad siya papunta sa hagdanan sa isang mas malayong sulok, tila naririnig niya ang isang sadyang pagbaba ng tinig na nagmula sa loob. Nanginginig ang puso niya. Pagkatapos ay pinagaan niya ang kanyang mga yapak at lumapit. Ang hagdanan ay napapalibutan ng mga iba't ibang mga item. Tumayo roon si Yvette at Sam Andel sa pintuan. Sa wakas, narinig niya ang isang boses sa loob. Sapat na, ito ay dating kasintahan ni Lance na si Whitney Locke. Alam ko na wala kang pagpipilian kundi sumang-ayon sa alyansa ng pag-aasawa na iyon. Hindi ko talaga sinasadya na kunin ang pera ng iyong ina. Ang iyong ina ay ang nag-trick sa akin sa pamamagitan ng pagsasabi na sumasang-ayon siya sa ating kasal at nagpunta ako sa ibang bansa ng 2 taon ng karagdagang pag-aaral. Ngunit sa sandaling umalis ako, magpakasal ka. Ano ang tungkol sa lahat? Sumigaw si Whitney sa kalungkutan. Narinig ni Yvette ang bawat salita ng malakas at malinaw. Ang kanyang katawan ay naging matigas at malamig. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Ito ba ay pagkakanulo, o pagkabigo? Tila hindi ito, ngunit tila pareho rin ito. Inaasahan ni Yvette na ito ay isang palabas ng dating kasintahan ni Lance na si Whitney. Inaasahan niya na wala si Lance. Bilang isang resulta, ang isang malalim at pamilyar na tinig na humihinga ng marahas sa kanyang tainga kaninang umaga ay dumaan. Sa sandaling ito, nadama ito ng kakaibang damdamin. Sinabi ni Lance, "Hindi na mahalaga dahil hindi na ito maibabalik. Dapat kang umalis sa sandaling matapos mo ang proyektong ito." Ang pag-iyak ni Whitney ay nanginginig. "Bakit? Bakit hindi mo ako papayag na manatili sa tabi mo? Dapat akong maging asawa mo, hindi iyon walang pinag-aralan na basurahan ng isang babae. Siya ay may masamang reputasyon. Dati siya ay isang may bahay ng isang tao na Sam Iris sa ibang pamilya ng mga tao. Kahit na siya ay tumakas kasama ang lalaking iyon. Paano ka makakasama sa gayong babae?" Sa isang iglap, naramdaman ni Yvette na parang may nagbuhos ng isang balde ng malamig na tubig sa buong katawan niya. Ang butas ng chill ay agad na nasobrahan sa kanya. Hindi rin niya mailipat ang isang kalamnan, at ang kanyang mga tainga ay naghuhumindig. Si Yvette ay nakaranas at nagdusa ng kakilakilabot na nakaraan, at binayaran niya ang presyo para dito. Gayunpaman, ngayon na narinig niya ang ibang tao na nagsasalaysay ng kanyang hindi kas-iya siyang nakaraan sa kanyang asawa, bigla siyang nakaramdam ng malamig na buto, at napahiya siya sa core. Naisip ni Yvette, "Am I so unbearable? Trash." Kalmado ang tono ni Lance tulad ng sinabi niya, "Ito ay isang kilalang katotohanan na siya ang aking asawa, at alam ko ang lahat tungkol sa kanya, kaya hindi ko kailangan ang iba na paalalahanan ako tungkol dito. Tinatanggap ko ang kanyang nakaraan kahit na ano ito, at tiyak na hindi ko pinahahalagahan ang iba na pinapahiya siya. Do you like her that much? Ito rin ang protection mo sa akin noon. Sinabi ng lahat na hindi ako sapat na mabuti para sa iyo, ngunit matatag ka pa ring tumayo sa tabi ko. Hindi mo rin ako mahal noon." Hindi mapigilan ni Whitney. Sinubukan niyang gamitin ang nakaraan upang pukawin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tahimik sandali si Lance bago siya nagsalita sa isang mababang tinig.
Hindi ko nais na pag-usapan ang nakaraan, at hindi mo dapat banggitin ang ating relasyon sa harap ng aking asawa. Natatakot ako na hindi niya maiintindihan. Kabanata 1882. Hindi ko siya mahal. Narinig ni Yvette ang kanilang pag-uusap sa point at hindi na nais na marinig pa. Hindi niya alam kung ano ang punto ng eavesdropping. Hanggang ngayon, paano pa rin magpapasya si Lance na habulin ito mula sa kanya? Alam na ng buong kumpanya ang tungkol sa bagay na ito, ngunit siya lamang ang itinatago sa kadiliman. Kung hindi pa alam ni Yvette ang tungkol dito ng maaga, kumilos ba siya tulad ng isang tanga at umalis upang makipagkaibigan sa kanyang bagong kasamahan? Tumayo doon si Yvette. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na sobrang nakakalungkot. Alam ni Lance ang lahat tungkol sa kanya, ngunit hindi siya nagbabahagi ng kanyang mga lihim sa kanya. Matapos ang isang maikling taon ng pag-aasawa, naisip ni Yvette na ang dalawa sa kanila ay katugma na sapat upang tumanda ng magkasama. Ngunit ngayon, tila ito ay medyo napakalayo para sa kanilang relasyon na magtagal. Ang pintuan ng hagdanan na iyon ay naghiwalay sa kanilang mga mundo. Hindi maintindihan ni Yvette ang panig na ito kay Lance. Kinwestiyon ni Whitney si Lance na siya ay ang kanyang lehitimong kasintahan. Hindi pagkakaunawaan. Natatakot ka na hindi niya maintindihan. Kumusta naman ako? Hindi ko ginugol ang isang solong sentimo ng pera na ibinigay sa akin ng iyong ina. Babalik ka ba sa akin kung ibabalik ko ang pera sa kanya? Nanatiling tahimik si Lance. Mas mahirap si Whitney. Nais ko talagang bumalik tayo sa mga lumang araw. Gusto ko lang pagbutihin ang aking sarili upang maging karapat-dapat akong tumayo sa tabi mo. Ngunit paano mo ako bibigyan ng ilang oras? Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang sinabi ni Lance na mahina at mahina, pasensya na. Nais lang ni Lance na humingi ng tawad kay Whitney. Gayunpaman, sa labas ng pintuan, kinuha ni Yvette ang paghingi ng tawad na ito bilang panghihinayang sa kanilang kasal. Naisip ni Yvette, tama. Pinagsisihan niya ito. Bakit pa siya hihingi ng tawad kung hindi niya ito pinagsisisihan? Ang aming pag-aasawa ay lihitimo, kaya bakit siya dapat magkakasala tungkol dito? Sa kauna-unahang pagkakataon, nadama ni Yvette na walang lakas. Siya clenched at binuksan ang kanyang mga kamao. Sa wakas tinanggap ni Yvette ang katotohanan na siya ang nag-iisang babae sa kanyang puso. Tumalikod siya at lumabas sa pintuan, mukhang nawala lang ang kaluluwa niya. Una nang nais ni Yvette na sampelan ang mag-asawang ito at turuan sila ng isang aralin, ngunit nang ito ay talagang bumaba dito, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang gawin ang ganoong bagay. Walang magandang baston sa bawat relasyon na siya ay seryoso. Sa unang pagkakataon, si Yvette ay na-trick sa lahat ng lumabas at natapos na saktan ang ibang babae na hindi sinasadya. Sa oras na ito, nakita itong pareho. Hindi. Sa oras na ito, may ibang dumating na saktan siya. Marahil, ito ay pagbabayad. May isang basurahan sa tabi ni Yvette. Ang kape sa kanyang kamay ay matagal nang naging malamig, at si Yvette ay naiinis sa matamis na amoy. Itinaas ni Yvette ang kanyang kamay at itinapon ang 2 tasa ng kape sa tuktok ng basurahan upang maaari silang maginhawa na maalis ng tagapangalaga. Lumakad siya gamit ang isang maputlang mukha at hindi na bumalik sa opisina upang maghintay para kay Lance. Sa halip, lumakad siya sa direksyon ng elevator. Nakita ito ng katulong at nagyelo sandali. Miss Quimby, hindi ka maghihintay kay Ginoong Sheldon. Wala namang sinabi si Yvette and left with downcast eyes. She looked so listless. Ang karaniwang maliwanag at flamboyant na si Miss Quimby ay mukhang isang aso sa pagdadalamati. Sa pasukan ng hagdanan, inisip ni Whitney na maaari niyang pakilyusan si Lance sa sinabi niya. Batay sa alam niya kay Lance, kahit na matigas si Lance sa mga usapin sa negosyo, napakamapagparaya niya sa kanyang babae. Imposible para sa kanya na hindi maging malambot ang puso hanggat sumang-ayon si Lance para sa kanya na manatili sa tabi niya, kung gayon ito ay may oras lamang bago siya magkaroon ng lahat sa kanyang sarili. Ito ay alyansa lamang sa kasal. Alam ko na hindi mo siya mahal, kaya bakit hindi mo bigyan ang iyong sarili ng isang pagkakataon? Lance, hindi ko iniisip hanggat maaari akong manatili sa tabi mo. Hindi ko kailangan ng isang katayuan. Nagdilim ang mga mata ni Lance, at ang kanyang mukha ay malamig at malupit habang nakatingin sa kanya. Nabigla siya sa kanyang mungkahi. Whitney,
Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa sa iyo ng aking ina, ngunit hindi nangangahulugang pinagsisihan ko ang aking kasal. Ang aking asawa ay isang napakasimpleng tao, at inaasahan kong hindi mo maaabala ang kanyang buhay. Gayon din, huwag mo ring isipin ang tungkol sa pananatili sa tabi ko. Tumalikod si Lance upang umalis. Nakaramdam siya ng isang lamig mula sa kanyang kamay na nasa hawakan ng pintuan. Bigla siyang lumingon ng bahagya at sinabi pagkatapos ng isang pagpos, gayon din, sino ang nagsabi na hindi ko siya mahal? Kabanata 1883. Bulag siya. Naglakad palayo si Lance pagkatapos nilang mag-usap. Tinitigan ni Whitney ang kanyang likuran sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay sobrang glum. Sino ang nagsabi na hindi ko siya mahal? Naisip ni Whitney, nangangahulugan ito na mahal ni Lance si Yvette. Mahal niya talaga siya. Kahit na noon ay nang sila ay nasa kanilang pinakamatalik na, hindi sinabi ni Lance na mahal niya si Whitney na naisip niya na hindi sila nagmamahalan, hindi gaanong handang ipahayag ito. Gayunpaman, inamin lang niya sa kanya na mahal niya ang ibang tao. Lumakad si Lance sa hagdanan. Nang marating niya ang basurahan, huminto siya sa kanyang mga yapak. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya kung ano ang nasa tuktok ng basurahan. Hindi niya naalala na makita ang 2 tasa ng kape na ito sa tuktok ng basurahan nang siya ay pumasok. May dumaan ba? Kinurot ni Lance ang kanyang kilay. Kinuha niya ang 2 tasa ng kape na may malamig na mukha at nagpunta sa kanyang workstation. Kanino ang mga ito? Tinanong ni Lance ang tamang tao. Ngumiti ang kanyang katulong, at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Mr. Sheldon, hindi ba ito ang kape na dinala sa iyo ni Miss Quimby? Ang ekspresyon ni Lance ay nagbago ng malaki. Yvette, dumating lang siya. Ang isang pakiramdam ng gulat ay biglang bumangon sa kanyang puso. Ito ay tulad ng isang gust ng hangin na hindi mahawakan. Ang katulong ay tumanggo ng natural. Hinahanap ka niya kahit saan ngayon, ngunit sa dahilan ng isang tao, bigla siyang umalis. Tumahimik ang katulong. Sumimangot siya habang nagpapatuloy siya. Oh, tama. Si Miss Quimby ay hindi mukhang masaya nang umalis siya. Hindi ko alam kung kanino siya nagalit. Ang mukha ni Lance ay naging glum. Umalis siya at iniwan ang kape at naglakad sa direksyon ng elevator. Mr. Sheldon, mayroon kang isang appointment sa golf sa Paglaon. Bago pa man matapos ang katulong, bumaba na ang elevator at sakay si Lance. Hinawakan ng katulong ang kanyang ulo at sobrang nakakagulat. Si Ginoong Sheldon at Miss Quimby ay kumikilos ng kakaiba. Ang isa pang kasamahan ay nag-cough. Nagpunta lamang si Ginoong Sheldon sa hagdanan kasama ang kanyang kasintahan, hinuhulaan ko na si Miss Quimby ay bumagsak sa kanila na gumagawa ng kung sino kung ano. Tulad ng sinabi nito ng kasamahan, isang babae ang lumabas mula sa direksyon ng hagdanan. Ang mga mata ng babae ay bahagyang pula at watery. Siya ay may isang tamad na kagandahan tungkol sa kanya. Ang kanyang mga damit ay hindi nagulo, at ang kanyang paghinga ay medyo okay pa rin. Ang lahat ay agad na nagyelo. Ang hangin ay naging stagnant. Hindi rin nagsalita si Whitney na niyakap lang niya ang kanyang katawan at pinindot ang pindutan ng elevator, mukhang malungkot. Ang eksenang ito ay hindi mailalarawan. Mahirap para sa iba na huwag hayaan ang kanilang imahinasyon ay tumatakbo ng ligaw. Nang makarating si Whitney sa elevator, agad na tumingin ang lahat sa isa't isa. Sa isang iglap, pinakawalan nila ang isang pagdadalamati. Ano ito? Bulag ba si Ginoong Sheldon? Si Miss Quimby ay napakarilag. Aling bahagi ng kanya ang hindi mas mahusay kaysa sa basura na babae? Siya baka magtapos siya upang maging nagwagi. Maingat na nagsalita ang isang kasamahan. Paano ito posible? Ang mga kalalakihan ay hindi makakatulong sa kanilang sarili at nais na lokohin. Well, sino pa, bukod kay Miss Quimby, nakita mo ba kasama si Ginoong Sheldon? Siya rin ay isang tipikal na lalaki, kaya normal para sa kanya na mabigani ng ibang mga kababaihan. Maraming mga boss na katulad nito, na nais na panatilihin ang kanilang mga legal na asawa habang nakikipag-ugnayan sa ibang mga kababaihan. Ngunit sina Ginoong Sheldon at Miss Quimby ay palaging may isang napakahusay na relasyon. Ipinapakita nila ang kanilang pag-ibig araw-araw. Kahit gaano kahusay ang kanilang relasyon, maaari ba itong ihambing sa dating kasintahan? Ang isang kasintahan ay tunay na pinaka-nakakainis na pag-iral sa mundo.
Hey! Lahat ay agad na natahimik. Sobrang nababalisa si Lance. Talagang hindi niya inaasahan na si Yvette ay nagpunta sa kanila ng sinasadya. Sa una, hindi nais ni Lance na malaman ni Yvette dahil tiyak na magagalit siya at gumawa ng isang pagkabahala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkatao ay medyo hindi wasto. Gayunpaman, naisip ni Lance na mas mabuti kung gagawa siya ng isang kaguluhan. Sa sandaling iyon, si Yvette ay hindi gumawa ng isang eksena at tahimik lamang na umalis. Ito ay mas nababahala kaysa sa paggawa ng isang pag-aalsa. Hinawakan ni Lance ang kanyang kurbata. Nakalok ang kilay niya. Bumaba siya, ngunit matagal na nawala si Yvette. Kaya, tinawagan niya siya. Bilang isang resulta, pinatay na niya ang kanyang telepono. Kabanata 1884. Divorce or Separation. Si Lance ay nakakaramdam ng pagkabalisa at nakakomplicate sa loob. Tumawag siya sa bahay, ngunit ang dalaga ay ang sumagot sa tawag. Nasa bahay ba si Madam? Sinabi ng dalaga, wala pa po, pumunta si Madam sa opisina upang hanapin ka. Nagtataka lang siya tungkol dito. Sinabi ni Lance, ipaalam sa akin kung kailan siya nasa bahay. Oo, Ginoo. Lumabas si Lance ng malalim na paghinga matapos na ibaba ang telepono. Yvette overheard his conversation with Whitney Earlier. Would she overthink things? Lance thought. Mas maaga ang mga salita ni Whitney. Gayunpaman, dahil nalaman lamang ni Lance ang tungkol sa ploy ng kanyang ina upang mapuksa si Whitney, nakaramdam siya ng utang na loob sa kanya at hayaan lamang siyang panatilihin ang kanyang mga kalungkutan. Kaya, hindi siya nag-retort. Sino ang nakakaalam na ito ay magiging isang pagkakataon? Tumingin si Lance sa numero ng telepono ni Yvette at nag-isip ito ng malalim. Kami ay naging intimate kaninang umaga. Ngunit ngayon, malapit nang matapos ang aming relasyon. Ayokong tapusin ito, at hindi ko hayaang matapos ito. Wala na siyang pakiramdam na bumalik sa trabaho. Kaya, sumakay siya sa tabi ng bangketa upang hanapin si Yvette, patungo sa kanilang bahay. Nag-iisa si Yvette sa bangketa. Pagkaraan ng ilang sandali, kahit papaano ay gumala siya sa pasukan ng isang bar. Tattoo bar. Matagal na si Yvette. Itinulak niya ang pintuan. Hindi pa bukas ang bar. Nagpunta ang manager upang tumingin. Miss Quimby, bakit ka naririto ngayon? Kahit na hindi sila bukas, ang manager ay hindi naglakas loob na sipin ang mga customer tulad ni Yvette. Matagal mo na kaming hindi binisita. Ang alak na pinananatili mo sa amin sa huling oras ay narito pa rin. Maaari kang umupo sa iyong dating lugar, at kumuha ako ng isang tao na kumanta ng magandang kanta para sa iyo. Sinusubukan ng manager na magsip-sip sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung ano ang kanilang nagawa para sa mahusay na Miss Quimby upang ihinto ang pagpatronize sa kanila. Kung wala siya, hindi maganda ang negosyo. Tinikom ni Yvette ang kanyang mga labi at umupo sa bar. Oo naman. Kumuha ng isang tao na kumanta. Hindi ko gusto ang isang pribadong silid. Dito ay pwede na. Ang manager ay lubos na masaya. Agad niyang tinawag ang residenteng mga awit na lumapit. Miss Quimby, ano ang gusto mong marinig? Kung ano man. Ano ang gusto mong inumin? Kung ano man. Yumuko si Yvette, at siya ay nasa isang mabagsik na kalagayan. Nais niyang magpakasawa sa sarili, ngunit sapat na ba ito upang makabalik kay Lance? Hindi alam ni Yvette kung ano ang gagawin sa sarili sa hinaharap. Paano niya ito haharapin? Dapat ba siyang magpanggap na hindi alam? O dapat ba niyang mapanatili ang isang mababaw na pag-ibig tulad ng iba pang mayamang asawa, at maging isang bulag na mata sa mga gawain ng kanyang asawa? Yvette's feelings came and went so quickly. Marahil ay umalis sila nang humingi ng tawad si Lance kay Whitney. Ang ganitong uri ng kapaitan na kumalat mula sa kanyang puso ay isang kakilakilabot at walang pag-asa na damdamin. Si Yvette ay nabaluktot sa kanyang kalungkutan at hindi nagawang mapuko ang sarili. Nakita ng manager ng bar na si Yvette ay wala sa isang mabuting kalagayan, kaya't hindi siya nang ahas na hindi siya lumapit sa kanya sa sandaling ito. Natagpuan niya ang isang bote ng makatuwirang presyo na alak na karaniwang gusto ni Yvette na uminom at ibuhos siya ng isang buong baso. Nagsimulang maglaro ang musika. Si Yvette ay wala sa mood upang tamasahin ang musika. Bakit ang lahat ng mga lyrics ay tunog tulad ng salitang, break up? Agad siyang nakaramdam ng higit na nalulumbay.
Ang kanyang telepono ay naka-off ng walang anumang movement. Binuksan ni Yvette ang kanyang telepono na nais na makahanap ng isang tao na makausap. Bilang isang resulta, nakita lamang niya ang mga hindi nakuha na tawag mula kay Lance. Nakakainis ito bilang nakakamatay. Si Yvette ay malapit ng tawagan si Nicole nang ang tawag ni Lance ay muling dumating. Wala bang pagtatapos dito? Mahinahon na tinanggihan ni Yvette ang tawag, humigop ng alak, at tinawagan si Nicole. Sinagot ni Nicole, ngunit siya ay naging abala. Miss Quimby, tinanong kita sa tanghalian ngayon, ngunit tumakbo ka upang hanapin ang iyong asawa. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Tumahimik si Yvette. Nakaramdam siya ng kahabag-habag. Nicole, maaari ba akong magtanong sa iyo? Tumahimik si Nicole. Maaari niyang sabihin mula sa tinig ni Yvette na may mali. Ano ito? Alin sa palagay mo ang magiging mas mahusay para sa akin? Diborsyo o paghihiwalay? Ang tinig ni Yvette ay malabo habang sinubukan niyang manatiling walang malay at mapigilan ang kanyang sarili na umiyak. Kabanata 1885. Walang pagkakaunawaan. Napakaraming aspeto na kasangkot sa isang diborsyo. Kaya, si Yvette na nagmumungkahi ng isang diborsyo ay isang paghahayag. Kung alam ng buong mundo na nawala si Yvette sa dating kasintahan ni Lance, paano pa rin niya mapapanatili ang kanyang reputasyon bilang mahusay na Miss Quimby? Ang isang paghihiwalay ay magiging katulad ng pagsuko kay Lance, ngunit hindi ang pagkakakilanlan ni Mrs. Sheldon. Si Yvette ay magiging tulad ng hindi mabilang na mayamang asawa. Alinman sa kusang pagpapanatili ng upa na maayos na kilos at pagpaparaya sa gayong bastos na bagay, o pag-squandering ng pera sa kanilang mga sugar babies. Hindi mahalaga. Siyempre, si Yvette ay wala ring karapatang makialam sa pribadong gawain ng kanyang asawa. Hindi maaaring magpasya si Yvette kung mas mahusay na putulin ang kanilang relasyon ng isang beses at para sa lahat o upang mapanatili ang isang pag-uugali, out-of-mind attitude. Diborsyo o paghihiwalay? Marahil ay nabigla si Nicole sa biglaang tanong ni Yvette. Natahimik siya ng ilang segundo bago siya nagtanong. Yvette tentatively, Yvette, nagbibiro ka ba? Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Yvette. Hindi ako kidding. Seryoso ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong nakakahiya na maging malalim na sa pag-ibig sa isang tao. Ito ay tulad nito kasama si Sean noon, at pareho pa rin ngayon na kasal ako. Bakit hindi ako magiging mas casual sa mga relasyon? That's the kind of person I was supposed to be. Ang mga kalalakihan na iyon ay kinaladkad siya sa whirlpool ng pag-ibig, subalit sinabi nila sa kanya na huwag itong seryosohin. Ang bawat relasyon ay nagturo sa kanya ng isang bagay, ngunit hindi lamang niya natutunan ang kanyang aralin. Napagtanto ang kahalagahan ng bagay na ito, marahang hinikayat siya ni Nicole. Mayroon bang ilang uri ng hindi pagkakaunawaan? Biglang nawalan ng kontrol si Yvette at lumuluha. Kinuha ni Lance ang kanyang kasintahan na magtrabaho sa kumpanya, at alam ng lahat tungkol dito, ngunit itinago niya ito sa akin. Narinig ko pa ang dalawa sa kanilang pinag-uusapan kung paano niya pinagsisihan ang aming kasal. Ano ang iba pang hindi pagkakaunawaan na maaaring magkaroon? Natigilan ang lahat sa bar nang marinig nila ito. Ang manager ng bar ay tumayo doon sandali, hindi alam kung ano ang gagawin. Maaari lamang siyang magpanggap na hindi makarinig ng anuman at patuloy na maglingkod kay Miss Quimby sa lahat ng mga pinakamahusay na bagay. Noong nakaraan, narinig niya na nagpakasal si Miss Quimby at magandang relasyon sa kanyang asawa. Hindi niya inakala na walang mag-asawa sa ultramayaman na bilog na maaaring makatakas sa kapalaran ng pagiging mababaw na magkakasuwato. Anong awa? Si Nicole ay hindi nagsalita ng ilang sandali at nakinig sa walang pigil na pag-iyak ni Yvette. Ang una niyang reaksyon ay imposible ito. Gayunpaman, tiyak na si Yvette tungkol dito. Sinabi pa niya na narinig niya ito mismo. Kaya, hindi alam ni Nicole kung ano ang katotohanan. Si Lance ay hindi mukhang tulad ng taong iyon, ngunit masisiguro ng isang tao iyon. Pagkatapos ng lahat, palaging mahirap maunawaan ang tunay na kalikasan ng isang tao. Napakaraming mag-asawa sa mga mayayamang pamilya ay nagkaroon ng extramarital na gawain dahil alam nila na nagpakasal lamang sila para sa mga benepisyo. Ang mga nag-aasawa dahil sa pag-ibig ay kakaunti at malayo sa pagitan. Gayunpaman, naisip ng lahat na naiiba sina Lance at Yvette. Matapos silang magpakasal,
Ang kanilang mga damdamin para sa bawat isa ay lumalim araw-araw, tulad ng naisip ng lahat na gagawin nila. Ngayon, biglang sinabi ni Yvette at hysterically na niloko siya ni Lance, na nagulat kay Nicole. Umiiyak pa si Yvette. Ang huling oras na nakita ni Nicole si Yvette na tulad nito ay ang oras na nalaman ni Yvette na nagsinungaling sa kanya si Sean. Dahan daw ang huminga si Nicole. Kalmado pa rin siya. Yvette, nasaan ka? Ang boses ni Yvette ay mahiwaga. Ayos lang ako. Gusto ko lang mag-isa. Ngunit nais kong tanungin ang iyong opinyon sa kung paano ko ito haharapin. Tahimik si Nicole ng ilang segundo bago siya sumagot. Kung maaari mong tiisin ito, kumuha lamang ng isang paghihiwalay. Kung hindi mo magagawa, pagkatapos ay kumuha ng diborsyo. Kukunin ko sa iyo ang pinakamahusay na abogado ng diborsyo upang labanan ang iyong pinakamahusay na interes. Tumawa ng malakas si Yvette. Siya ay umiiyak at tumatawa ng sabay. Iyon ay mas katulad nito. Hindi ako maiiwan ng hindi nakakakuha ng anuman. Gusto kong kunin ang kanyang pag-aari at gugugol ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos ni Yvette ang kanyang pangungusap, ibinaba niya ang telepono. Mas masakit ang puso niya. Tinitigan ni Nicole ang kanyang telepono, nawala sa pag-iisip. Dumating si Clayton at niyakap si Nicole mula sa likuran. Ano ang mali? Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at tinanong, may napansin ka ba ng anumang naiiba tungkol kay Lance kamakailan? Sumagot si Clayton, ibig mong sabihin sa negosyo. O personal? Personal. Kung gayon wala akong clue. Hindi nagsalita si Nicole. Kabanata 1886. Natagpuan ang tao. Hindi sinasadyang narinig ng mga kawani ng bar ang mga pribadong gawain ni Yvette. Kaya, mas maingat sila sa paglilingkod sa kanya. Sinubukan ng manager ng bar ang lahat ng paraan upang mapasaya si Yvette, ngunit si Yvette ay nagpatuloy lamang sa pag-inom. Ang kanyang telepono ay paulit-ulit na may mga tawag mula sa iba't ibang mga numero, ngunit hindi niya ito sinagot. Residence ng Sheldon. Gumamit si Lance ng hindi mabilang na mga numero upang tawagan si Yvette, ngunit hindi siya sumagot. Mayroon siyang pasensya. Mukha siyang nag-aalala. Sa wakas, tinawagan niya si Nicole, na tinanggihan din ang kanyang tawag. Hindi na kailangang sabihin, dapat na tinawagan ni Yvette si Nicole ng una. Kung hindi man, hindi sana tumanggi si Nicole. Nag-atubili si Lance kung dapat niyang tawagan si Clayton upang humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, natatakot siya na napakaraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay gagawing isang pamamaalam. Ang dalaga, si Mrs. Sally, ay tumayo sa tabi. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya natatakot siya at umalis. Nabigla si Lance, kaya sinabi niya kay Mrs. Sally na pumunta sa kanyang sariling gawain. Nagtataka si Mrs. Sally kung may kinalaman ito kay Yvette, kaya tahimik niyang sinabi sa ina ni Lance na si Fiona, tungkol dito. Siya ay orihinal na ipinadala ni Fiona upang alagaan ang batang mag-asawa. Bagaman sinabi ni Fiona na hindi na kailangang mag-ulat sa kanya tungkol sa mga gawain ng mga batang mag-asawa at na ang mga batang mag-asawa ay nangangailangan ng privacy, ang bagay na nasa kamay ay tila seryoso. Kaya, hindi sinasadya na naisip ni Mrs. Sally na talakayin ito kay Fiona. Naghintay si Lance sa bahay hanggang sa gabi, ngunit hindi pa rin umuwi si Yvette. Labis siyang nababahala, kaya maaari lamang siyang lumabas upang hanapin siya. Ang una niyang reaksyon ay ang pumunta sa mansyon ng Stanton. Gayunpaman, malamig ang saloobin ni Nicole. Hiniling lang niya sa butler na ibalik ang kanyang mensahe, si Miss Quimby ay wala rito. Matapos umalis si Lance, gumala siya sa paligid ng bayan. Wala siyang ibang paraan ngunit tawagan si Mrs. Quimby na tanungin kung kasama niya si Yvette. Si Mrs. Quimby ay matalino at agad na napagtanto na may nangyari sa pagitan ng mga batang mag-asawa. Nakarating ba kayong dalawa sa isang hindi pagkakasundo? Hinaplos ni Lance ang kanyang noo, hindi alam kung paano ipaliwanag. Hindi man lang siya nakakuha ng pagkakataon na makipag-away kay Yvette at nais na malaman kung si Yvette ay bumalik sa bahay upang makagawa ng isang pagkabahala. Gayunpaman, nawala lang siya tulad ng siya ay sumangga sa manipis na hangin. Wala. Si Lance ay casual na kumilos ito dahil hindi niya nais na malaman ng mga matatanda ang tungkol sa kanilang mga isyo. Habang pinapanood ni Lance ang langit sa kadiliman ay unti-unting naging mas mabigat ang kanyang puso. Noon lang, si Mrs. Sally, na nasa bahay, ay tumawag sa kanya.
Sir, ang asawa mo ay bumalik. Huminga si Lance ng isang buntong hininga. Ang kanyang madilim na mukha sa wakas ay nabawasan ng kaunti. Got it. Ibinaba niya ang telepono at sumakay sa sasakyan papunta sa kanilang bahay. Ang pagkadismaya sa kanyang puso ay bahagyang nagwasak ng bahagya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang malabo na ekspresyon. Naisip ni Lance, nawala siya ng matagal nang hindi sinasagot ang telepono o sinasabi sa sinuman. Hindi ba niya alam na nag-aalala ako? Gayunpaman, ang galit ni Lance ay hamupan nang isipin niya ang nangyari ngayong hapon. Dapat narinig ni Yvette ang kanyang pag-uusap kay Whitney at hindi maintindihan ang mga ito, kaya't umalis siya ng walang salita. Magiging maayos ito sa sandaling ipinaliwanag niya ito ng malinaw. Mabilis na umuwi si Lance at itinulak ang bukas na pinto. Hindi niya sinasadyang naamoy ang isang hindi may kakaila na baho ng alkohol. Bahagyang sumimangot si Lance habang ang dalaga ay lumabas sa kusina. Sir, bumalik ka na. Pinakawalan niya ang kwelyo habang naglalakad siya sa loob. Nasaan ang asawa ko? Si Madam ay nasa kanyang silid. Lasing siya nang bumalik siya, at ngayon natutulog na siya. Ginawan ko siyang ilang hangover tea. Tumanggo si Lance at naglakad papunta sa silid tulugan. Bigla niyang naisip ng isang bagay at tinahimik ang kanyang mga yapak. Kung lasing siya, sino ang nagpabalik sa kanya? Tumugon ang dalaga, sinabi ng taong iyon na siya ang may-ari ng bar. Ipinadala niya sa kanya ng personal. Ang mukha ni Lance ay nagdilim ng kaunti. Alam ng may-ari ng bar kung saan nakatira si Yvette. Nagalit ito sa kanya. Gayunpaman, mabilis niyang nakuhang muli ang kanyang pagiging malinis at itinulak ang bukas na pinto. Si Yvette ay nakabalot sa quilt, natutulog ng maayos. Ang kanyang mga damit ay natatakot, at ang isa sa kanyang sapatos ay itinapon sa kama. Lasing talaga siya. Umiling-iling si Lance, lumakad, at kinuha ang damit. Maaari ka nang umalis. Ipaalam sa akin kung tapos na ang hangover tea. Tumanggo ang dalaga. Oo, Ginoo. Kabanata 1887. Maaari kong ipaliwanag. Lumapit si Lance at umupo sa tabi ni Yvette. Inabot niya at hinawakan ang kanyang mukha, na mainit at pinong tulad ng balat ng isang sanggol. Sa oras na ito, ang kanyang mga pisngi ay na-flush mula sa pagkalasing. Ang mukha ng pagtulog ni Yvette ay mukhang hindi nakakapinsala at walang alam. Nang makita siya ni Lance, ang lahat ng galit niya ay hamupa. Hindi pa naisip ni Lance na siya ay nakakabit sa isang babae. Dati niyang iniisip na ang pag-aasawa ay mga damdamin lamang sa negosyo ay opsyonal, at ang kailangan lamang nila ay paggalang sa isa't isa. Pagkatapos nito, hindi inaasahan ni Lance na mahalin siya sa kanyang asawa. Gayunpaman, ang hitsura ni Yvette ay nag-ambala sa kanyang mga plano. Si Yvette ay tulad ng isang hindi mapigilan na variable na tumatakbo na amok sa kanyang buhay, ngunit siya ay kailangang-kailangan. Pinainit niya ang kanyang orihinal na mahigpit at mapurol na buhay, at siya ay ganap na nalubog sa init na iyon. Naisip ni Lance, malapit na ako sa pagkawala kay Yvette. Mahusay na bumalik siya. Tumingin siya sa kanya ng ilang sandali sa katahimikan nang hindi gumagalaw ng kalamnan. Nang ang dalaga ay pumunta na may dalang hangover tea, siya ay hinalinhan upang makita ang eksenang ito. Tila si Lance ay nakakabit pa rin kay Yvette. Inisip ng dalaga, masasabi ko kay Fiona na hindi na niya kailangang mag-alala ngayon. Kinuha ni Lance ang hangover tea at malumanay na nagising si Yvette. Gayunpaman, si Yvette ay patay na natutulog at hindi nagising kahit na tinawag niya ang kanyang pangalan ng marahan. Sa gayon, wala siyang pagpipilian kundi upang isantabi ang hangover tea. Pagkatapos ay lumakad siya upang itaguyod siya. Si Yvette ay nasa isang tulala. Kapag ang kanyang pagtulog ay nag-ambala, siya ay mainit-init at sasampalin si Lance sa mukha. Ilang sandali ang mukha ni Lance ay sumimangot. Bumantong hininga siya, hinawakan ang kanyang kamay, at malumanay na tinapik ang kanyang mukha. Gumising ka. Uminom ng hangover tea bago ka matulog. Buksan ang iyong bibig. Inilunsad ni Lance ang kanyang mga manggas, na inihayag ang kanyang malakas at sandalan na braso. Wala siyang pakialam kung ang baho ng alkohol na nagmula kay Yvette ay mananatili sa kanyang katawan. Naiinis si Yvette sa ingay at itinaas ang kanyang mga talukap ng mata sa isang tulala. Pagkatapos ay isinara niya ng mahigpit ang bibig niya na hindi siya makikipagtulungan. Tinapik ni Lance ang kanyang mukha, dinala ang hangover tea sa kanyang bibig, at hinimas siya.
Kumuha ka lang ng ilang sips. Hindi mo ba laging mahal ang hangover tea ni Mrs. Sally? Buksan ang iyong bibig. Tumingin si Yvette sa kanya ng ilang segundo sa isang tulala, ngunit hindi malinaw kung gising na siya. Tiningnan siya ni Lance na may malambot na tingin at hinawakan ang kanyang noo. Magandang batang babae. Hahayaan kitang matulog pagkatapos mong inumin ito. Ipinikit ni Yvette ang kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, itinulak niya ang kanyang kamay at lumabas mula sa kama. Ang hangover tea ay nabuhos sa kama at sa sahig. Tumigas ang mukha ni Lance. Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Yvette. Sa halip, tumakbo siya sa banyo at nagsusuka. Bagaman hindi nakinig si Lance ng isang sagot, siya ay hinalinhan. Hiniling niya kay Mrs. Sally na linisin ang silid at dalhin ang isa pang tasa ng hangover tea. Si Yvette ay hindi lumabas sa banyo ng napakabilis. Mas maganda ang pakiramdam niya pagkatapos na itapon at naging matino. Nang nais ni Lance na pumasok sa banyo upang matulungan siya, biglang isinara ni Yvette ang pintuan mula sa loob at nagkulong ito. Si Lance ay sinarhan ng pintuan, ngunit hindi siya naiinis. Ang kapaligiran ng gabing iyon ay hindi eksaktong nakaka-relax o solemna. Gayunpaman, ito ay napakakakaiba. Kahit na naramdaman ni Mrs. Sally ang pagbabago. Hindi siya nagsabi ng isang salita at yumuko lamang ang kanyang ulo upang gawin ang kanyang trabaho. Kumatok si Lance sa pintuan at pinakawalan ang kwelyo. Kailangan mo ba ng tulong? Gusto mo ba akong pumasok at tulungan ka? Walang tunog sa loob maliban sa pagbuhos ng gripo. Si Yvette ay marahil ay pinupuno muli ang bathtub. Tumahimik si Lance. Hindi magandang maligo kapag lasing ka. Maghugas lang. Gayunpaman, wala pa ring tugon. Ang katahimikan ay hindi mapigilan. Sa wakas napansin ni Lance na may mali. Hindi niya maipaliwanag na hindi mapakali. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Lance sa isang malalim at mabagsik na tinig. Alam ko na nagpunta ka sa opisina ngayon at naririnig ang aking pag-uusap kay Whitney. Maaari kong ipaliwanag. Kabanata 1888. Ayokong marinig ito. Walang ibang tunog na nagmumula sa banyo maliban sa tunog ng umaagos na tubig. Naramdaman ni Lance na nakikipag-usap siya sa kanyang sarili dahil walang tugon. Nakaramdam siya ng walang magawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makitungo siya kay Yvette tulad nito. Una niyang naisip na madali silang makukuha sa bagay na ito, ngunit ngayon, tila hindi ito simple. Ang tunog ng tubig sa wakas ay tumigil. Pumasok si Yvette sa tub. Nang hindi kinakailangang mag-isip, alam ni Lance na aabutin ng hindi bababa sa 2 oras para kay Yvette na lalabas ng banyo. Iyon ay dahil sa kanyang komplikadong gawain, na kasama ang isang masahe at skincare. Noong nakaraan, inanyayahan ni Yvette si Lance na sumali sa kanya, and they would get intimate. Paminsan-minsan ay makikipagtulungan si Lance, ngunit hindi niya talaga makontrol ang kanyang sarili tuwing dumating ito kay Yvette. Paminsan-minsan, parurusahan din siya dahil sa lokohin sa paligid dahil naantala niya ang kanyang video conference ng maraming beses. Ngayon, nalock ni Yvette ang pintuan sa likuran niya at isinara niya sa labas, na nagparamdam sa kanya na walang magawa. Si Yvette ay tapos na sa eksaktong 2 oras. Nang mabuksan ang pintuan ng banyo, huminga si Lance ng isang buntong hininga. Nakaupo siya sa gilid ng kama nang tumingin siya sa kanya. Kumuha siya ng isang tuwalya mula sa gilid at lumakad, handa nang matuyo ang kanyang buhok. Ang mukha ni Yvette ay na-flush mula sa singaw. Hindi siya lasing tulad ng nauna niya. Nang maglakad siya palabas at nakita si Lance, bahagyang natigilan siya. Gayunpaman, mabilis niyang nakuha ang kanyang pag-iingat. Gising ka pa rin. Mapurol ang tono niya. Tiningnan siya ni Lance ng ilang segundo, at ang isang malabong, "Ma'am," at ibinalot ang kanyang buhok sa tuwalya na nagbabalak na matuyo ito, tulad ng kung paano niya ginawa ng maraming beses. Hindi tumanggi si Yvette. Ang kanyang katawan ay tumigas lamang ng bahagya. Pagkatapos ay nakaka-relax siya at umupo upang simulan ang paghahanda ng kanyang mga produktong skincare. Hindi pinalampas ni Lance ang kaunting pagbabago sa kanyang mga aksyon. Naisip niya, naaabala pa rin siya nito, ngunit ang magandang bagay ay hindi niya tinanggihan ang aking kalapitan. Si Lance ay nakaka-relax ng bahagya at nagbuntong hininga. "Yvette, alam ko na galit ka ngayon dahil nalaman mo ang tungkol kay Whitney na nagtatrabaho sa ating kumpanya, di ba?
Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo upang ilapat ang serum, malumanay na tinapik ito sa kanyang mukha nang hindi nagpapabagal. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang ulo at pinakawalan ang isang mahinang pagtawa. Sino si Whitney? Tumahimik si Lance sa sandali. Ang kanyang madilim na mata ay tumingin sa kanya sa pamamagitan ng salamin, at tinikom niya ang kanyang mga labi. Nang tinapos ni Yvette ang mga hakbang ng kanyang gawain sa skincare, ang kanyang buhok ay kalahating tuyo. Itinaas niya ang kanyang mga eyelid at tumingin kay Lance. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay curled. Sabihin mo sa akin, sino si Whitney? Si Yvette ay sabik na makita kung gaano karaming mga facade si Lance sa likuran ng maskara na ito. Kinamumuhian niya na naglalakad siya sa mga eggshell sa paligid niya dahil naramdaman lamang niya na nagkasala siya. Dahil inilagay niya ang kanyang kasintahan sa ilalim ng kanyang ilong sa gayong marangal na paraan, nangangahulugan ba ito na hindi na kailangang takpan pa? Sinabi ni Lance, ang aking kasintahan. Oh, hindi nagulat si Yvette sa sagot na ito. Alam na ng dalawa kung ano ang nangyayari. Si Yvette ay tulad ng isang matalinong tao. Ngayon, naglalaro lang siya. Si Lance, na laging matalino, ay hindi alam kung ano ang nalalaman ni Yvette. Natigilan siya. Tahimik ang silid, na may tunog lamang kay Yvette na tinapik ang losyon sa kanyang katawan. Huminga ng malalim si Lance at ipinaliwanag na may banayad na tinig. Hindi ko alam na bumalik siya at sumali sa ating kumpanya. Bigla siyang tumakbo at sinabi sa akin na ang aking ina ay nagtakda ng pakana na umalis sa bansa noon. Hindi ko alam ang tungkol sa lahat ng ito. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng mahinahon. Ito ay masyadong kalmado. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Lance na nasaktan ang kanyang dibdib. Ngumiti si Yvette ng mahina at tumagilid ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Kaya, sinusubukan mong sabihin sa akin kung gaano ka-inosente at kahabag-habag ka at ang iyong kasintahan na ang iyong ina ay sinira ka ng 2 lovebirds. Iyon ang dahilan kung bakit nais mong gawin ito sa kanya. O, nais mo bang gawing muli ang iyong dating relasyon? Samantala, nais mo ang aking pag-unawa, tama. Tumingin si Lance kay Yvette sa katahimikan. Ilang sandali, ang kanyang mukha ay glum. Inisip ni Lance na gawin ito kay Whitney, ngunit hindi gaanong kailangan niyang isuko ang kanyang sariling pag-aasawa kay Yvette na malinaw na ipinapakita ang kanyang disdain sa kanya, Whitney, at ang kanilang kasal. Kabanata 1889. Hindi ako naniniwala sa iyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lalamunan ni Lance ay natuyo, at dumilim ang kanyang mga mata. Hindi ko ibig sabihin na. Gusto ko lang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang narinig mo sa araw. Mahinang tumawa si Yvette. Ang mga kilay niya ay arched, at ang kanyang ngiti ay napakagaan. Sinusubukan mo bang sabihin na ang narinig ko ay hindi totoo? Na hindi ko maintindihan ka? Na hindi mo alam ang pagkakaroon niya? Gusto mo bang sabihin na nakilala mo lang siya ngayon? Natigilan si Lance, at ang kanyang mukha ay mahigpit na malinaw, kung ano ang nahulaan ni Yvette ay tama. Kung sinabi talaga ni Lance ang lahat, marahil ay mamamatay siya na tumatawa. Ang paliwanag na ito ay mahina. Binuksan ni Lance ang kanyang bibig. Naniniwala ka man o hindi? Hindi ako naniniwala sa iyo. Ang ngiti ni Yvette ay kumupas habang nakatingin sa kanya ng walang pasubali. Hindi ako naniniwala sa isang salitang sinasabi mo. Ang dalawa sa kanila ay ganap na nasa isang impas. Bakit dapat maniwala si Yvette kay Lance? Hindi ba ang hangarin ni Whitney na dumalo sa pagdiriwang para lamang makuha ang atensyon ni Yvette? Hindi ba itinago ni Lance ang pagkakaroon ni Whitney mula kay Yvette at hinayaan siyang sumali sa kanyang kumpanya dahil nais niyang muling mabigyan ang kanyang dating relasyon? Kahit na medyo mabagal si Yvette, hindi siya walang alam. Tumingin si Lance kay Yvette na may mga hindi nakalink na mata. Sa oras na ito, ang kanyang maliwanag at pinong mukha ay sobrang lamig. He did not want to make things worse and did not want to make this even bigger of a deal. Malinaw na walang nangyayari sa pagitan niya at ni Whitney. Tumawa siya ng basta-basta sa ilang pinigilan na emosyon. Kaya, hindi mo nais na makinig sa aking paliwanag ngayon at tumalon lamang sa mga conclusion. Nakatitig si Yvette kay Lance na may bewilderment at walang katotohanan sa kanyang mga mata. Narinig ko ito ng kasing liwanag ng araw, kaya hindi ko masabi kung ang sinabi mo ay totoo o hindi. Natigilan si Lance at agad na naging mapurol ang kanyang mga mata.
Hinaplos niya ang kanyang mga templo. I'll make her leave, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Yvette gently curled her lips. Her voice was cold and detached. Hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Hindi ko iniisip kahit na mananatili siya. Si Lance ay nagyelo ng bahagya na parang misheard. Ano ang sinabi mo? Tumawa si Yvette ng walang pasubali at casual. Kung pareho kayong hindi natatakot na mapahiya, hindi rin ako natatakot. Sa wakas ay natapos na niya ang pag-apply ng hand cream. Pagkatapos, lumibot siya sa kabilang linya ng kama, itinaas ang quilt, humiga, at ipinikit ang kanyang mga mata. Natahimik ang silid. Tiningnan siya ni Lance na may pagkabigla. Hindi binuksan ni Yvette ang kanyang mga mata, at ang kanyang tinig ay walang malasakit sa sinabi niya, kung ayaw mong matulog dito, pagkatapos ay matulog sa labas. Mangyaring patayin ang mga ilaw kapag umalis ka. Hindi man lang siya nag-abala upang gumawa ng isang kilos. Ang mga salitang narinig niya sa araw ay tulad ng isang sampal sa kanyang mukha. Bagaman nagmula sa bibig ni Whitney, tinatanggi ba siya ni Lance sa ngalan ni Yvette? Hindi niya ginawa. Iyon ay dahil naisip din niya ang pareho. Hindi ba? Ang relasyon na ito ay biglang dumating. Lubhang nalubog sila sa kaligayahan kaya pinabayaan nila ang mahina na pundasyon sa pagitan nila. Makalipas ang ilang minuto, madilim ang silid. Lumabas ang lalaki at isinara ng banayad ang pintuan. Nang makita siya ng dalaga na naglalakad palabas, may hawak siyang tasa ng hangover tea. "Sir, is that madam?" Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Tulog na siya. Hindi na kailangan. Tumango ang dalaga at lumingon upang bumalik sa kusina. Tahimik na tumayo si Lance sa balkonahe habang ang hangin ay dumampi, gumugulo ang kwelyo ng kanyang shirt. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang Human Resources Department. "Fire Whitney Locke bukas." "Bakit, Mr. Sheldon?" "Si Whitney ay isang talento na tinanggal namin mula sa ibang bansa. Sumali lang siya sa kumpanya." Sapat na. Bihirang nagsalita si Lance ng malamig at bluntly upang ikulong ang isang tao. Ang gabi ng hangin ay sumabog at sumisiksik ng isang ginaw. Si Lance ay may isang pangangaso na ang kawalang interes ni Yvette ngayong gabi ay hindi isang biro, at hindi niya susubukan ang pasensya ng kanyang asawa dahil kay Whitney Locke. Biglang tumunog ang telepono niya. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya na ito ay isang tawag mula sa kanyang ina, si Fiona. Kabanata 1890. Baguhin ang iyong apelyido sa Locke. Sinabi ni Fiona, dalhin si Yvette sa bahay para sa hapunan bukas. Magulo ang isipan. "Busy ako." Ang kanyang tono ay malupit, at naririnig ito ni Fiona. Siya ay sumisigaw. "Ano?" Ang babaeng iyon ay gumawa ng ilang bagay na walang kaparerikan, na kung saan ay iniisip mo na ako ang halimaw na sinira ka. Tinikom ni Lance ang kanyang mga labi. "Nanay, huwag mo akong tawaging mom. Kung hindi ka na bumalik bukas kasama si Yvette, baguhin mo lang ang iyong huling pangalan kay Locke." Iyon ang apelyido ni Whitney. Pagkatapos ay binaba ni Fiona ang telepono ng walang awa. Naging kainahinala siya dahil sa tawag sa telepono ni Mrs. Sally, na nag-imbestiga sa kumpanya. May mga alingaw-ngaw na naglibot sa kumpanya tungkol kay Lance at Whitney na may isang pag-iibigan sa hagdanan sa araw na iyon. Hindi naniniwala si Fiona na si Lance ay magkakaroon ng isang extramarital na pag-iibigan at gawin ang isang walang kahihiyan na bagay. Ang tanging posibilidad ay sinasadya ni Whitney na ipakita ito sa iba upang hindi maunawaan ng mga tao ang kanilang relasyon. Nakita ni Fiona ang gayong mga taktika na nakaraan. Si Fiona lamang ang maaaring magpaliwanag kung ano ang nangyari noon. Sa una, naisip ni Fiona na sina Lance at Yvette ay mayroon lamang isang maliit na hindi pagkakasundo. Sino ang nakakaalam kay Whitney? Biglang lumitaw si Locke. Ang babaeng iyon ay tiyak na hindi ma-underestimated. Inaayos ni Lance ang telepono at nakaramdam ng sakit ng ulo sa isang iglap. Hindi siya pumunta sa silid ng panauhin at nakahiga lamang sa sofa ng sala nang walang pahiwatig ng pagtulog. Nang lumitaw ang araw, matagal lang siyang natulog. Gayunpaman, siya ay agad na nagising. Maagang bumangon ang dalaga sa umaga upang mag-agahan. Di nagtagal, nagising din si Yvette at naghugas. Pumunta si Lance sa dressing room upang magpalit. Nang maglakad siya palabas, nakita din niya si Yvette na palabas ng silid tulugan. Tumahimik siya sa kanyang mga yapak. Ngumiti si Yvette. "Magandang umaga."
Nakita ni Lance ang kanyang hindi pag-uugali at nadama na hindi maipaliwanag na inis. Tumalikod si Yvette at pumunta sa mesa upang kumain ng agahan. Pinuri pa niya ang masarap na sopas ng seafood ni Mrs. Sally, na ginawa ni Mrs. Sally na may ngiti ng maliwanag. Nang halos oras na para sa trabaho, tiningnan ni Lance ang kanyang relo at sinabing, "Tumungo tayo sa opisina." Nakikipag-usap siya kay Yvette. Kumuha si Yvette ng isang tisyo at pinunasan ang kanyang mga kamay bago siya tumayo at lumingon upang kunin ang kanyang bag. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa kotse sa katahimikan at hindi nagsasalita ng buong paglalakbay. Ang pakiramdam ng pagiging napakalapit ngunit napakalayo ay nagparamdam sa kanila na walang kapangyarihan. Sa wakas ay nakapark ang kotse sa garahe sa ilalim ng building. Itinulak ni Yvette ang bukas na pinto upang makalabas ng kotse, ngunit hindi ito bumukas. Tumingin siya sa likod ni Lance na may bahagyang malamig na mga mata. Pinakawalan ni Lance ang kanyang kwelyo, at nag-clear ang kanyang lalamunan. "Plano mo bang tretuhin ako ng ganito magpakailanman?" Ang kawalang interes at detachment na ito ay nagparamdam sa kanila ng mga estranghero. Malinaw na hindi sila dapat ganito dahil dati silang napakalapit. Tumingin si Lance sa ekspresyon ni Yvette. Tinikom ni Yvette ang labi niya at tumawa. Ang kanyang tono ay isang maliit na mali at nabalisa. "Maaaring hindi man tayo magkasama magpakailanman, aniya." Hindi siya tunog na nagbibiro. Agad na nagyelo si Lance. Nagdilim ang mukha niya. Tinitigan niya siya at alam kung ano ang ibig sabihin nito, na parang pumipigil sa isang tibok ng puso. Ang isang tiyak na lugar ay tila nawawala ng walang babala. Biglang hinawakan ni Lance ang palso ni Yvette. "Ano ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin doon?" Si Yvette ay nagpupumilit, ngunit nang hindi siya makapagpalaya, sumuko na lang siya. Tumawa siya. "Wala, sinasabi ko lang ito." Siya ay mukhang walang malasakit na parang hindi niya kinuha ang sinabi niya sa puso. Ang puso ni Lance ay nanginginig para sa isang pagsang-ayon. Nang mapansin niya na ang kanyang palso ay pula mula sa kanyang pagkakahawak, dahan-dahan niyang pinakawalan ang kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Dahan-daang hinaplos niya ang kanyang palso habang nagsalita siya sa maginoong tono na posible. "Sinabi ko na sa kanila na tanggalin siya, kaya hindi na siya magpapakita sa opisina ngayon o sa hinaharap. Wala akong pakialam kung hindi ko maintindihan na siya ay nagpunta sa ibang bansa. Ikinasal na ako sa iyo, kaya't may pananagutan ako sa iyo at sa ating kasal. Hindi mo na ako ipagkanulo." Kabanata 1891. Wala kaming sama ng loob. Magiliw ang tono ni Lance. Tumingin siya sa kanyang matyaga na may pagkakasala at pagsamba sa kanyang mga mata. Matapos isipin ito sa buong gabi, nadama ni Lance na ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang problemang ito ay malinaw na ipaliwanag ito. Kagabi, marami silang hindi pagkakaunawaan at siya ay masyadong inis, kaya hindi siya sapat na matalino. Si Yvette ay umiinom din at hindi sapat na matino. Gayunpaman, ganap silang kumalma ngayon. Nakakakita bilang si Yvette ay hindi gumawa ng isang tunog, tumahimik si Lance at nagbago mula sa pag-rub ng kanyang palso upang hawakan ang kanyang kamay. "Huwag ibagsak ang mga bagay. Magsasama tayo magpakailanman at kailanman." Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang mga labi at malumanay na hinalikan ito. Natigilan si Yvette. Siya ay malambot na puso at hindi siya sinalakay bilang agresibo tulad ng dati. Patuloy lang siyang nakatingin kay Lance. Sinusubukan niyang makita kung nagsisinungaling siya o kung mayroon siyang pagkakaiba sa pagitan ngayon at kagabi. Maging magkasama magpakailanman at kailanman. Ito ay tinig ng bata, ngunit ang mga salitang iyon ay dumiretso sa kanyang puso. Kailangang aminin ni Yvette na siya ay kumilos sa sandaling iyon. Ang mga panlaban ay itinayo niya ay agad na gumuho. Naisip ni Yvette, hindi ba dapat ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi siya gumawa ng isang tunog habang nakita niya si Lance na nakangiti sa kanya. Binuksan ni Lance ang pintuan ng kotse at lumabas, ngunit nakaupo pa rin siya sa loob ng kotse. Matapos ang isang maikling paghihintay, binuksan din ang pintuan ng pasahero. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Yvette at pinangunahan siya sa labas ng kotse. Naglakad silang magkasama sa elevator ng magkasama at hindi natatakot na makita sila ng iba. Noong nakaraan, si Lance ay hindi ginamit upang ipakita ang pagmamahal sa opisina dahil nais niyang panatilihin ang kanyang imahe.
Lalo na niyang hindi nais ang kanilang mga kasamahan na magsimulang magchismis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nais ni Lance na makita silang magkasama. Ang dalawa sa kanila ay umakyat sa itaas na may hawak na kamay at diretso sa tuktok na tanggapan ng sahig. Si Lance ay nasa mabuting kalagayan. Habang hinailan niya ito, tumalikod siya at sinabing, "Pumunta tayo sa lugar ng aking ina para sa hapunan ngayong gabi." Sinabi niya na ginawa niya ang iyong paboritong mga baby ribs para lamang sa iyo. Ang mga mata ni Yvette sa wakas ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kagalakan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, tumigil sila. Ang katulong at kasamahan ay lahat ay tumingin sa bawat isa. Humakbang ang assistant at kumilos ang sarili bago siya nagsalita. "Mr. Sheldon, si Miss Locke ay dumating ng maaga sa umaga upang maghintay para sa iyo, na sinasabi na mayroon siyang isang bagay na mahalagang sabihin sa iyo." Sa katunayan, hindi na kailangan niyang magulat kay Lance mula nang nakaupo si Whitney sa harap ng pintuan ng opisina ni Lance. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pula at kaibig-ibig, ngunit siya ay may isang malakas na tingin. Tumingin si Whitney sa mag-asawa. Hinigpitan ni Lance ang pagkakahawak niya. Kahit papaano, hindi niya sinasadyang nagpanik at lumingon ang kanyang ulo upang tumingin kay Yvette. Si Yvette ay nakangiti tulad ng kahapon, mukhang malamig at magalang. Ang kanyang ngiti ay nagpapanatili ng mga tao sa haba ng braso. Ibinaba ni Yvette ang kanyang mga mata. Ang kanyang tono ay walang malasakit sa sinabi niya, "Pagkatapos ay dapat kang makipag-usap. Assistant, ihanda ang mga materyales para sa pulong at makuha ang lahat sa silid ng komperensya sa loob ng 5 minuto." Hindi man lang siya tumingin kay Whitney at dumiretso sa kanyang tanggapan. Ang kapaligiran ay napaka-awkward, ngunit si Yvette ay hindi nagmamalasakit. Para bang hindi niya nakita si Whitney. Lahat ay nakikipagsiding kay Yvette dahil sino ang hindi nagustuhan ang isang lady boss na walang pag-uugali. Gayunpaman, ang eksenang iyon kahapon ng hapon ay masyadong nakakagulat. Hindi nila maaaring at nang ahas na hindi mapigilan si Whitney. Pinanood ni Lance habang umalis si Yvette. Bigla niyang naalala ang sinabi niya kanina sa underground parking lot, na si Whitney ay hindi lalabas sa opisina ngayon o sa hinaharap. Bilang isang resulta, kinailangan niyang kainin ang kanyang mga salita sa lalong madaling panahon. Tila hindi masigasig ang kanyang mga empleyado. Naglakad si Whitney kay Lance. Ang kanyang tono ay isang maliit na choked up, at higit sa anupaman, tumanggi siyang sumunod. "Bakit mo gusto kong iwanan ang kumpanya? Anong mga pagkakamali ang nagawa ko? Hindi ka isang taong inaabuso ang iyong kapangyarihan sa mga personal na kadahilanan, at wala tayong sama ng loob." Nakita ni Lance na isinara na ni Yvette ang pintuan ng kanyang opisina. Bigla, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. "Ito ang aking desisyon. Ang iyong pag-iral ay makakaapekto sa aking buhay, kaya nakuha ko silang tanggalin ka. Wala akong pakialam kung umalis ka sa bansa o sumali sa ibang kumpanya. Huwag lamang magpakita dito muli." Kabanata 1892. Hindi ka mahalaga. Malinaw na nagsalita si Lance. Hindi niya kinaladkad ang kanyang mga paa, at hindi siya nakikiramay o hindi nakakaintriga tulad ng araw bago. Naging mapatla ang mukha ni Whitney. Nakakahiya ba ang nakaraan? Ang kanyang mga salita ay halos hindi nakakagulat. Malamig na ginambala siya ni Lance. "Alam mo nang mabuti na ang ating nakaraan ay wala. Kahit na hindi ka bumalik noon, sasabihin ko pa rin ang parehong bagay. Hindi ko sinabi iyon dahil sa iyo." Ang katawan ni Whitney ay nagbaluktot, at ang kanyang mukha ay glum. Ang kanyang mga mata ay mapula habang pinipigilan niya ang kanyang luha. "Sinamahan kita sa pamamagitan ng iyong pinakamahirap na oras. Huwag maniwala na makakalimutan mo iyon." Mas malamig ang mga mata ni Lance. "Maaari kong makaya ang oras na iyon dahil sa aking sarili, hindi dahil pinahihit mo ang sitwasyon para sa akin. Huwag kang mag-isip ng labis sa iyong sarili." Sinipsip ni Whitney sa isang hininga, sa wakas na pagtanto na nagbago si Lance. Sa totoo lang, hindi siya nagbago. Si Lance ay naging mas kaakit-akit sa mga kababaihan, ngunit narito siya, tinanggihan ang kanyang kanais-nais na pag-iisip ng isang pangungusap ng paisa-isa. Hindi tulad ng dati, hindi kinuha ni Lance ang anumang sinabi niya sa puso at natawa ito. Para bang nagustuhan niya ito, ngunit hindi niya ginawa. Ngayon, nais niyang masira ito sa kanya. Malinaw itong nakita ni Whitney.
Bagaman magkasama sila, ito ay dahil sa kanyang inisyatibo. Magiging katulad niya kung ito ay ibang tao. Sino ang lalaking ito na hindi nababagabag na malaman ang tungkol sa kanyang mga babaeng kasama? Hindi siya sapat sa pagmamahal, ni hindi siya naging promiscuous. Wala lang siyang pakialam. Pagkatapos nito, umalis si Whitney dahil mabagal si Lance na banggitin ang pag-aasawa kahit na maipasa niya ang matigas na oras sa kanyang karera. Nais niyang sumulong pa, kaya't kinuha niya ang pagkakataong ibinigay ng ina ni Lance na bumalik sa isang hakbang. Ang kanyang motibo ay upang makuha ang kanyang pansin at upang mapagtanto niya ang kanyang kahalagahan. Kaya, umalis siya. Gayunpaman, sino ang mag-iisip na magpakasal siya sa sandaling umalis siya? Bigla siyang naging bahagi ng kanyang nakaraan, na hindi ang kanyang hangarin. Sinisiyasat ni Whitney ang kasosyo sa kasal ni Lance bago siya bumalik. Hindi mahirap magtanong tungkol kay Yvette dahil ang kanyang mga gawain ay magulo. Ang nasabing babae ay ang kumpletong kabaligtaran ng kagustuhan ni Lance. Hindi sila dapat magkasama. However, after a while, it turned out that everything was beyond Whitney's expectations. Sina Lance at Yvette ay talagang napakatamis na magkasama. Sa mga larawang iyon, si Lance ay nagkaroon ng gayong kaligayahan at kagalakan sa kanyang mga mata na hindi maaaring mapuspos. Nang kasama ni Lance si Whitney, hindi siya ganito. Si Whitney ay ayaw sumuko. Tumanggi siyang tanggapin ito, kaya bumalik siya. Sa sandaling iyon, si Lance ay hindi rin nag-abala na maging magalang kay Whitney. Humihikbi si Whitney ng mahabang panahon at tiningnan si Lance na may pulang mata. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang tono ni Lance ay walang malasakit. Maaari mong panatilihin ang pera na kinuha mo mula sa aking ina, at ang kumpanya ay magbabayad din sa iyo para sa iyong pagpapaalis. Dapat kang makahanap ng bagong trabaho. Matapos sabihin iyon, umalis siya at tiningnan ang katulong, na nakatayo sa tabi niya. Pumunta at alamin kung kanino ang elevator card na ginamit niya upang makarating dito. Ang taong iyon ay hindi kailangang dumating dito sa hinaharap. Nagbago ang ekspresyon ng katulong habang naisip niya, kinaladkad pa niya ang iba kasama niya. Lumakad siya at umabot. Miss Locke. Ang mga ordinaryong empleyado ay walang access sa top floor office maliban kung mayroon silang elevator card ng direktor o espesyal na access card ng katulong. Kung wala ang mga tagubilin ni Lance at Yvette, paano maibibigay ng katulong si Whitney? Gayunpaman, nakatayo roon si Whitney, na nangangahulugang kumuha siya ng card ng isang direktor. Ang direktor na ito ay nasa problema. Naging mapatla ang mukha ni Whitney. Itinapon niya ang card sa katulong at umalis. What a big temper. Bumaluktot ang katulong upang kunin ang card. Tumingin siya sa pangalan at inilayo ito. Kabanata 1893. Kapalit. Lahat ay nakakita ng sapat na drama at nadama na ginhawa. Sa kabutihang palad, hindi sila pinabayaan ni Lance. Ang kanyang mga salita ngayon ay hindi kapani-pani walang kasiya siya. Hindi niya binigyan si Whitney ng anumang pagkakataon, na dapat maging paraan ng isang mabuting asawa na ginagamot ang kanyang kasintahan. Ang lahat ay masaya para kay Yvette dahil nangangahulugan ito na wala silang problema sa kanilang relasyon. Kahapon ay dapat na hindi pagkakaunawaan. Hindi pumunta si Lance sa kanyang tanggapan. Sa halip, nagpunta siya sa direksyon ng tanggapan ni Yvette. Kumatok siya sa pintuan, ngunit walang tugon. Gayunpaman, naririnig niya ang isang malambot na tinig na nagsasalita sa loob. Tumahimik siya sandali bago itulak ang pintuan. Si Yvette ay nakikipag-usap sa isang tao sa telepono na may nakaka-relax na ekspresyon. Habang nagsalita si Yvette, tumingin siya kay Lance at sa wakas ay tumingin sa malayo. Ang kanyang tinig ay mapurol, at tinig ng pamilyar sa tao. Alam ko, ang impulsiveness ay ang halimaw. Siyempre, hindi ako nag-aalala tungkol dito. Don't I still have you? Lumakad si Lance sa loob at umupo sa sofa upang hintayin siya. Hindi siya sigurado kung galit si Yvette dahil sa hitsura ni Whitney kaninang umaga. Sa una, naisip ni Lance na matapos ang tawag sa lalong madaling panahon. Bilang isang resulta, si Yvette ay nagpakita ng walang balak na tapusin ang tawag. Ang katulong ay dumating kahit na maraming beses upang ipaalala sa kanya na ang lahat ay naghihintay sa silid ng komperensya. Tumanggo lang si Yvette, na nagpapahiwatig na alam niya, pagkatapos ay nagpatuloy sa susunod na paksa. Kapag ang katulong ay pumasok muli,
maaari lamang siyang magsumite ng isang nakasisilaw na sulyap kay Lance. Pinakawalan ni Lance ang kanyang kwelyo, pinataas ang kilay, at kumatok sa desk. Maaari kang makipag-usap. Dadalo ako sa pulong para sa iyo. Ito ay talagang isang bagay na nais ng katulong. Nais din ni Lance na makahanap ng pagkakataon na makipag-usap kay Yvette, ngunit hindi niya siya binigyan ng pagkakataon. Nang umalis na sila, naging tahimik ang silid. Ang taong nakikipag-usap kay Yvette ay tinanong, andyan si Lance. Tumawa si Yvette ng basta-basta at sumagot, nagkakasala lang siya. Bumantong hininga si Nicole. Huwag sabihin iyon. Mayroon akong isang tao upang siyasatin ito. Si Lance at ang kanyang kasintahan ay walang labis na damdamin para sa bawat isa. Dati niyang katulong na nag-aalaga sa kanyang pang-araw-araw na mga isyo. Ang mga pakikipagsapalaran sa lipunan at walang oras upang makipagtagpo sa kanya isang beses sa isang buwan ay itinuturing na isang magandang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon lamang siyang isang lehitimong kasintahan pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Kaya, pagkatapos ng ilang oras, naisip ng mga tagalabas na ang dalawa sa kanila ay may magandang relasyon. Sa katunayan, hindi ko iniisip na mayroon silang magandang relasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pinalampas ni Lance o makipag-ugnay sa kanya pagkatapos umalis siya sa bansa. Ipinaliwanag ni Nicole ang impormasyong nakuha niya mula sa paghiling sa isang tao na mag-imbestiga sa magdamag. Ang lasing na tawag ni Yvette kahapon ay tunay na nag-aalala si Nicole. Natatakot siya na ang kanyang matalik na kaibigan ay magdusa ng pagkawala. Sa kabutihang palad, ang background ni Lance ay lumabas na malinis, at ang pagsisiyasat ay hindi masyadong mahirap. Ito ay naging isang kwento ng mga pakikibaka sa negosyo ng isang object. Pagkaraan ng ilang saglit, sinabi ni Yvette, paano hindi sila magkakaroon ng damdamin para sa bawat isa pagkatapos ng pakikipag-date sa loob ng maraming taon. Miss Yvette Quimby, dapat mong kilalanin na siya ay isang malayang espirito bago ka nagpakita sa kanyang buhay. It's Tim, malinaw na ang kanyang dating kasintahan ay sadyang bumalik upang pumili ng isang pakikipaglaban sa iyo. Ano ang pinakamahalaga ay ang kanyang saloobin. Kung siya ay may isang mabuting pag-uugali, kung gayon hindi mo dapat gawin itong isang malaking pakikitungo, baka pareho kayong mahulog sa pag-ibig sa bawat isa. Uminom si Nicole ng isang paghigop ng tubig at matiig ang pinayuhan si Yvette. Bumantong hininga si Yvette. Alam ko. Talagang naisip ko na makakuha ng isang paghihiwalay at makahanap ng isang pagkakataon na hiwalayan siya. Ngunit kaninang umaga, nagkaroon siya ng isang puso na nakikipag-usap sa puso sa akin, na muling nag-aalinlangan ako. Gusto kong magtiwala sa kanya muli, ngunit ang babaeng iyon ay nagpakita dito kaninang umaga. Sinira niya lamang ang aking kalooban. Kabanata 1894. Senisimo pa rin ako. Sinabi ni Nicole, huwag kang gumawa ng anuman sa kanya hanggat hindi kanya aktibong hinahangad. Hayaan si Lance na ayusin ang kanyang sariling mga gawain. Tinikom ni Yvette ang labi niya. Sa tingin ko rin. Ayokong marumihan ang aking mga kamay. Ang dalawang kababaihan ay nag-uusap ng matagal. Napansin ni Nicole na si Yvette ay walang parehong negatibong emosyon tulad ng kahapon, kaya't sa wakas ay ibinaba niya ang tawag sa telepono. Niyakap ni Clayton si Nicole mula sa likuran at napatawa. Talagang kumukuha ka ng mga bagay sa iyong sariling mga kamay, ha? Hindi pa rin sapat ang mga gawain ng kumpanya upang mapanatili kang abala. Napabuntong hininga si Nicole. Bueno, wala akong pagpipilian. Kung may iba pa, maaari nilang pakawalan ito pagkatapos ng ilang taon. Ngunit iba si Yvette. Tiyak na makakakuha siya ng diborsyo hanggat nalaman niyang may pag-ibig pa si Lance. Maaaring mukhang wala siyang pakialam sa anumang bagay sa ibabaw, ngunit binibigyan niya siya ng lahat kapag gusto niya ang isang tao. Hinaplos ni Clayton ang leeg ni Nicole at hinalikan siya. Well, si Lance ay talagang hindi mapakali na magkaroon ng tulad ng isang ex. Itinaas ni Nicole ang kilay niya sa kanya. Tumawa siya at inabot upang pakinisin ang mga fold ng kanyang kwelyo. Tama. Wala ka ring dating, nakamangha-manghang. Talagang naisave nito ang maraming problema. Nag-squint si Clayton at tumawa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng kagalakan, at ang kanyang braso sa paligid ng kanyang baywang ay mahigpit na mahigpit. Kung gayon, paano mo ako gagantimpalaan? Ang kanyang tinig ay malalim, husky, at sobrang mapang-akit.
Lumambat ang puso ni Nicole. Nagpunta siya upang halikan siya. Ang kanilang mga labi at dila ay nakagambala, at hindi sila mahihiwalay. Kapag ang mga kamay ni Clayton ay gumagala sa buong katawan ni Nicole, bigla silang nakarinig ng sigaw ng isang sanggol. Biglang itinulak ni Nicole si Clayton at tumakbo sa direksyon ng sigaw. Walang magawa si Clayton na hinaplos ang kanyang mga templo at naisip, ang aking mahal na anak na babae, bakit mo kailangang masira ang aking kasiyahan sa oras na ito? Inihang ni Yvette ang telepono at kinuha ang kanyang oras sa pagpunta sa silid ng pagpupulong. Sa katunayan, ang pulong na ito ay upang planuhin ang susunod na yugto, which she already had an idea about. Nang itulak niya ang pintuan, nakita niya si Lance na nakaupo sa ulo ng talahanayan habang ang mga empleyado ay nag-uulat ng kanilang trabaho sa kanya ng may trepidation. Ang mga mata ni Lance ay lumambot ng ilang sandali, at siya ay nagbeckon sa kanya nang pumasok si Yvette. May isang walang laman na upuan sa tabi ni Lance, kaya umupo si Yvette. Ang isa sa mga pinuno ng departamento ay nakakita kay Yvette at huminga ng hininga. Miss Quimby, dumating ka lang sa oras. Pinag-uusapan lamang namin ang kandidato para sa pangangasiwa ng proyekto ng konstruksyon sa Kali. Ang pagpili ng kandidato ay mahalaga hindi lamang upang pangasiwaan ang pagtatayo ng masamang proyekto ngunit upang siyasatin ang mahinang bookkeeping ng aming sangay sa Kali. Mayroon ka bang anumang mga rekomendasyon para sa isang angkop na kandidato? Ang kandidato na ito ay kailangang maging isa sa kanilang mga mapagkakatiwalaang tauhan. Ang bawat tao ay nais na magrekomenda ng isa sa kanilang sarili, ngunit walang nais na makompromiso. That was why there was such a stalemate. Sa huli, mas mainam na iwanan ang desisyon na ito kay Yvette. Ngumiti si Yvette at hindi nag-atubiling. Alam ko. Nagpasya ako ng matagal na ang nakaraan upang pumunta ng personal. Lahat ay tumingin sa pagkabigla. Ito ay wala sa kanilang inaasahan. Ang pangangasiwa sa proyektong ito sa Kali ay hindi lamang isang mabibigat na gawain, ngunit aabutin din ng hindi bababa sa kalahating taon. Kapag sinabi ito ni Yvette, ang mukha ni Lance ay naging madilim at malabo. Kinuha niya ang panukala sa harap niya ng mga clenched fists. Malinaw na mas nagulat pa si Lance. Walang paraan. Agad na nagsalita si Lance. Ngumiti si Yvette at sumulyap sa karamihan. Ang kanyang tinig ay banayad ng walang anumang pagbabago-bago. Sa katunayan, alam ko na kadalasan, ang vice-presidente ay dadalo sa ganitong uri. Ngunit kayong mga lalaki ay labis na nag-aalala tungkol sa akin na ang asawa ni Mr. Sheldon pati na rin ang isang newbie na kinuha lamang sa trabahong ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko nais na magtrabaho ako ng masyadong mahirap. Isa rin akong empleyado ng kumpanya, kaya dapat kong gawin ang aking mga tungkulin. Walang dahilan upang maglakad sa mga eggshell sa paligid ko dahil lamang sa aking katayuan, di ba? Ngumiti si Yvette at tiningnan si Lance na may puro at banayad na mga mata na walang ibang mga emosyon. Kabanata 1895. Hindi handa. Ang silid ng pagpupulong ay patay na tahimik. Tinitigan ni Lance si Yvette ng masidi, sinusubukan na makita kung ginagawa niya ito upang ma-provoke siya. Gayunpaman, hindi siya. Tila kung nagawa ni Yvette ang desisyon na ito ng matagal, at ang naiwan niyang gawin ay ipahayag ito sa pulong na ito. Ang mukha ni Lance ay madilim habang tinitingnan siya ng katahimikan ng ilang segundo. Hindi ka handa para dito, kaya walang paraan na maaari kang pumunta. Mas angkop para sa ibang tao na harapin ito. Inaasahan ni Yvette ang pagtutol ni Lance. Ang kanyang mga mata ay arched nang magsalita. Ito ay dahil hindi ako handa na ang mga tao sa Kali ay hindi magbabantay. Paano sa palagay mo ay tutugan ang mga tao sa Kali kung ito ay isang handa na direktor sa halip na sa akin, sino ang walang alam? Ang mukha ni Lance ay nakatikim habang tinitigan siya ng hindi nagsasalita. Ang isang tao sa talahanayan ay tumanggo sa kasunduan. Iyon ay may katuturan. Sa isang iglap, ang malamig at mahigpit na titig ni Lance ay lumusot sa taong iyon. Kahit na sumang-ayon ang lahat, hindi sila naglakas loob na magsalita ang kanilang kasunduan. Ang kapaligiran sa silid ng pagpupulong ay hindi maipaliwanag na tense. Napagtanto ng lahat na ayaw lang ni Lance na palayain si Yvette. Ito rin ay may katuturan mula sa kanyang pananaw. Hindi maiiwan ni Lance ang tanggapan na ito, at kung pinayagan niya si Yvette na pumunta sa Kali, maiiwan na siya sa karamihan ng taon.
May katahimikan sandali. Hindi maiwasang umubo si Yvette. Kung walang mga pagtutol, napagpasyahan kong gayon. Pag-usapan natin ito muli sa ibang oras. Biglang tumayo si Lance. Malakas ang boses niya at resounding. Hinawakan niya ang palso ni Yvette at lumabas. Ang natitirang bahagi ng mga tao ay tumingin sa bawat isa na may mga blankong mukha hanggang sa wakas ay pumasok ang katulong. Mr. Collins, mangyaring manatiling bumalik sandali. Ilang sandali si Ginoong Collins. Napanood niya habang ang lahat ay umalis sa isa't isa habang nakaupo siya roon. Hinahanap ba ako ni Ginoong Sheldon? Umiling-iling ang katulong, ngumiti, at kumuha ng card mula sa kanyang bulsa. Iyo ba ang card na ito? Oo. Ngumiti ang katulong. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, maaari kang pumasok sa opisina at silid pahingahan sa itaas ng 12 palapag na may card na ito, ngunit ang card na ito ay para lamang sa personal na paggamit. Hindi mo nakalimutan, di ba? Si Ginoong Collins ay ngumiti ng walang pasubali. Paano ko makalimutan? I just lent it to Whitney Locke. Hindi ba ang newbie na nauugnay kay Ginoong Sheldon? Kumurap si Ginoong Collins. Marahil ay alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Whitney kay Lance. Ang katulong ay nagubo at tiningnan siya ng tame time. Mr. Collins, narito ako upang tame time na ihatid ang mga salita ni Mr. Sheldon. Seryoso mong nilabag ang patakaran ng kumpanya, kaya ang iyong mga pribilehiyo ay ma-evoke. Sa mga pulong sa hinaharap, maaari kang umakyat dito kasama ang iba, ngunit hindi ka pinapayagan na magamit ang mga lugar sa itaas ng 12 palapag ng pribado. Nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Collins. Ano? Ipinahiram ko lang ito sa kanya. Hindi ba siya kasintahan ni Ginoong Sheldon? Ang katulong ay nagsalita ng walang pag-iingat, walang mga pagbubukod na ginawa sa kumpanya. Si Whitney Locke ay tinanggal, kaya dapat mo ring bantayan ang iyong sarili. Nawala ang lakas ni Ginoong Collins ng ilang sandali at napunta sa kanyang upuan. Mapatla ang mukha niya. Ang kanyang hindi kilalang pag-uugali sa nakaraan kahit papaano ay naging kanyang kahinaan. Naisip niya na si Whitney ay may magandang relasyon kay Lance, kaya hindi siya maaaring masaktan, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay mag-uudyok kay Lance. Tumalikod ang katulong at umalis. Nagmamadali si Ginoong Collins na sinundan ang suit na may panik na mukha. Nagagalit ba sa akin si Ginoong Sheldon? Ngumiti ang katulong at hindi nagsalita. Naisip niya, kung hindi siya galit, bakit niya makukumpisal ang iyong card? Hindi niya sasabihin sa akin na ibigay ang aking pagbibitiw, di ba? Hindi ko makukuha ang posisyon na ito sa ibang kumpanya sa aking edad. Ang tanging bagay na nag-aalala kay Ginoong Collins ngayon ay kung maaari pa ba niyang panatilihin ang kanyang trabaho. Nalaman niya ang kawalan ng pag-asa na dinala ng walang edad na kawalan ng trabaho ng mga nasa paligid niya, at natatakot siya na mangyari ito sa kanya. Ang kasalukuyang aksyon ni Lance ay isang mahigpit na babala. Target ba siya ni Lance? Kabanata 1896. Kinuha ang maling meds. Mahinahon na ngumiti ang katulong. Mr. Collins, hindi ko pa na-notify tungkol sa pag-aayos na iyon. Kung mayroong anumang mga pagbabago sa tauhan, ang mga kawani ng mapagkukunan ng tao ay makipag-ugnay sa iyo. Mapatla ang mukha ni Ginoong Collins, at umalis siya na mukhang natalo. Ang katulong ay tumingin sa malayo at naisip, sa kabutihang palad, ako ay nasa tabi ni Yvette. Hinailan ni Lance si Yvette pabalik sa opisina. Ang pakikibaka ni Yvette ay walang saysay, kaya't siya ay naging isang maliit na walang tiyaga. Nang sila ay nasa loob, sila ay naghiwalay at hinaplos ang kanyang palso gamit ang isang kamay. Naisip ni Yvette, ang mahinang palso ko. 2 beses itong dinurog ngayon. Tiningnan niya si Lance na may hindi kasiya siya. Ano ang ginagawa mo? Nakuha mo ba ang mga maling meds ngayon? Tumayo roon si Lance kasama ang kanyang mga kamao na bahagyang clenched. Bakit hindi mo muna tinalakay as akin? Tinutukoy niya ang paglalakbay sa negosyo sa Kali. Ang ekspresyon ni Yvette ay mapurol habang nagtaas siya ng kilay. Ito ay isang isyu sa kumpanya, kaya dapat itong talakayin sa opisina. Bakit ko ito tatalakayin muna sa iyo? Hindi pa huli ang lahat upang ipaalam sa iyo ngayon. Walang mali sa sinabi niya, ngunit nagalit si Lance. Naramdaman niya na may isang bagay na malapit nang lumabas mula sa kanyang dibdib. Galit ka pa ba dahil sa hitsura ni Whitney? Nilinaw ko na sa kanya.
Ginambala siya ni Yvette ng isang blankong mukha. Lance, hindi ako isang taong hindi makikilala sa pagitan ng trabaho at mga personal na bagay. Ang iyong sitwasyon sa kanya ay walang kinalaman sa akin. Pupunta lamang ako sakali pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, kaya huwag ihalo ito. Ang mukha ni Lance ay glum. Alam mo ba kung gaano ito mapanganib? Hindi siya nag-aalala na mabibigo ang misyon. Sa halip, napakaraming nakatagong mga panganib doon. Ang pangunahing sanhi ng mga magulong account ay ang kakulangan ng ipinatupad na mga patakaran doon. Gayunpaman, kung kasangkot ito sa personal na pakinabang, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga mabaliw na bagay ang may kakayahang mga tao? Hindi pinayagan ni Lance si Yvette na magdala ng peligro. Nakita ni Yvette na talagang galit si Lance, kaya't ang kanyang mukha ay lumambat ng bahagya. Ngumiti siya, lumakad, hinayla ang kanyang braso, at sinabi sa isang mas malambot na tinig, alam ko. Mag-ingat ako. Isipin mo lang ito habang ako ay pupunta upang makakuha ng karanasan, hindi ka ba umaasa na maaari akong lumaki sa lalong madaling panahon? Hindi ba sakali ang pinakamahusay na pagkakataon para dito? Ang mukha ni Lance ay solemna, at malamig ang kanyang mga mata. Hindi kita papayagan. Nagpasya na ako. Si Yvette ay matatag sa kanyang tindig. Kung hindi ko aprubahan ito, hindi ka makakapunta. Greeted ni Lance ang kanyang ngipin. Tumingin sa kanya si Yvette. Pagkatapos ay magbitiw ako. They were once again at an impasse. Tila bumalik sila sa kanilang Cold War state tulad ng kagabi. Tumalikod si Yvette at iniwan ang tanggapan ni Lance. Ang mga tao sa labas ay medyo nalilito pa. Malinaw na ang ikatlong partido, si Whitney, ay hindi nabanta, kaya bakit sila muling nag-away? Umupo si Yvette sa kanyang tanggapan at huminahon. Di nagtagal, may kumatok sa kanyang pintuan at pumasok. Ang katulong ay nagdala ng isang tasa ng kanyang paboritong rosas na tsaa. Miss Quimby, galit ka pa ba? Ngumiti si Yvette. Ano, hindi ka pa nakakakita ng drama ngayong umaga? Palagi siyang nakakasama sa lahat at hindi nakahigop ng mga sariwang hangin. Kaya, maaari siyang magbiro sa sino man tungkol sa anumang bagay. Ang katulong ay hindi natatakot kay Yvette. Siya ay madalas ang pagpunta boss kumpara kay Lance. Iyon ay dahil sa pagsasabi ng isang pares ng mga matamis na salita na sapat upang pasayahin siya. Miss Quimby, lahat kami ay nasa tabi mo. Hindi kami naniniwala na si Ginoong Sheldon ay ganoong uri ng tao. Bumantong hininga. Perpekto ka lang, Miss Quimby. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga babaeng iyon ay palaging nagseselos sa iyo. Hindi maiwasang tumawa si Yvette. Sige, itigil ang pagtalakay sa nakaraan at hindi ito kumalat, baka makaapekto ito sa mga presyo ng stock ng aming kumpanya. Tumahimik ang katulong at agad na tiningnan si Yvette na may paghanga. Miss Quimby, lagi mong iniisip ang tungkol sa malaking larawan. Karamihan sa mga tao ay hindi isipin ito. Ibinibigay ko na ang order ngayon. Si Yvette ay hindi nagagalit at kahit nasa mood na magbiro sa kanya, na nangangahulugang hindi siya nahulog kay Lance. Kabanata 1897. Suportahan ang iyong diborsyo. Pagkatapos ng lahat, kung si Yvette ay nagkaroon ng isang pakikipaglaban kay Lance, bakit siya pa rin ay nasa kalagayan na alagaan ang stock ng kumpanya? Tahimik na tumingin si Yvette sa pintuan at inatras ang ngiti niya. Matapos ang ilang pag-iisip, tinawag niya ang kanyang ina upang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Nagatubiling si Mrs. Quimby sa isang buong minuto bago siya tinanong, gusto mo bang pumunta? Tumugon si Yvette. Hindi ako makakapagtayo sa sarili ko kung hindi ako pupunta. Hindi ako mabubuhay sa ilalim ng iyong pakpak at pakpak ng pamilya ng Sheldon para sa natitirang bahagi ng aking buhay, di ba? Bumantong hininga si Mrs. Quimby. Marahil ay binigyan ito ni Yvette. Maaari kang pumunta, ngunit dapat mong bigyang pansin ang mga panganib doon. Kahit na nais kong lumaki ka, hindi ko nais na mangyari sa iyo. Nakuha ito. Namula ang mga mata ni Yvette habang sumagot siya. Alam ko, nanay. Ngunit hindi ako papayagan ni Lance. Maaari mo bang sabihin kay Tia Fiona tungkol dito? Kung sumasang-ayon siya dito, mas madali itong kumbansihin si Lance. Tumahimik si Mrs. Quimby. Okay, sasabihin ko sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, nagpatuloy si Mrs. Quimby, narinig ko na may nangyari sa pagitan ninyong dalawa.
Nahihirapan ka ba sa dating kasintahan ni Lance? Hindi ka nagdusa ng pagkawala, di ba? Tumawa si Yvette. Siyempre, hindi. Ang lahat ay maaaring mag-alala tungkol sa kung magpapatuloy ang aking kasal kay Lance. Bakit mo ito tinatanong ng biglaan? Mrs. Quimby sneered. Hindi ako makatayo at panoorin na binubuli ka. Kahit na ito ay alyansa sa kasal, maingat kung pinili siya para sa iyo. Si Lance ay isang mabuting tao, kaya sumang-ayon ako na pakasalan mo siya. Ngunit kung siya ay binubugbog ka, hindi lang ako maupo ng walang imak. Kung talagang hindi mo siya matiis, kumuha ka lamang ng diborsyo. Susuportahan kita. Si Yvette ay nakangiti sa una, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang luha ay dumaloy sa kanyang mukha nang hindi mapigilan. Sa pamamagitan ng telepono, tahimik na sumigaw si Yvette. Hindi niya maisip ang hitsura sa mukha ng kanyang ina nang sinabi niya ang mga salitang iyon. Si Mrs. Quimby ay palaging nagreklamo tungkol kay Yvette na hindi sapat na ambisyoso. Walang magawa si Yvette dahil siya ay isang substandard na anak na babae. Palagi siyang kumikilos ng walang ingat at nagkakaproblema, habang ang kanyang ina ay kailangang linisin ang kanyang gulo at pamahalaan ang kumpanya lamang. Inisip ni Yvette na ang pagpapakasal kay Lance ang unang pagkakataon na nasiyahan ang kanyang ina sa kanya. Kaya, ang unang reaksyon ni Yvette nang makatagpo siya ng mga isyu ay upang matiis ito bago niya naisip ang pakikipaglaban sa kung ano ang pinakamahusay para sa kanya. Sa huli, nagpasya pa rin si Yvette na tiisin ito. Ibinigay niya ang buong buhay niya para sa kanyang kasal, kaya masisisi niya lamang ito sa kanyang masamang kapalaran. Iyon ay dahil naramdaman niya na ang kanyang ina ay hindi sasang-ayon sa isang diborsyo. Ngayon na narinig ni Yvette ang mga salita ng kanyang ina, bigla niyang naramdaman na may dahilan siya upang maibulalas ang lahat ng mga hinaing na dinanas niya. Sa isang iglap, siya ay malaya sa mga haka-haka na shackles at wala ng pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, siya ang mayabang, malabo, at walang takot na prinsesa ng pamilyang Quimby. Ang parehong mga partido sa telepono ay tahimik. Si Mrs. Quimby ay hindi nagsasalita at nagbubuntong hininga lang. Ang pag-aasawa at pag-ibig ay magkahiwalay na mga nilalang. Masyado ka pa ring bata at mapang-akit. Ang mga damdamin ay mga establishment lamang. Ang pera na iyong squander sa isang regular na batayan ay hindi nagmula sa pag-ibig sa pagitan ko at ng iyong yumaong ama. Kailangan mong lumakas upang hindi ka mabuli. Madalas na sinabi ni Mrs. Quimby ang mga salitang ito, ngunit ito lamang ang oras na tunay na nakinig si Yvette. Tumahimik si Yvette. Pinatuyo niya ang luha niya at nagsalita. Naiintindihan ko, nanay. Kinilala siya ni Mrs. Quimby at nais na sabihin ng iba pa nang may kumatok sa pintuan. Parang may panauhin siya. Palagi siyang abala. Hindi masyadong nagsalita si Yvette. Ngumiti lang siya at ibinaba ang tawag sa telepono. Ang sitwasyon sa pagitan ni Lance at Whitney ay nagturo kay Yvette ng isang aralin. Alam ni Yvette na may motibo si Whitney sa pagpapakita. Sa huli, naramdaman niya na ang kanyang posisyon bilang Mrs. Sheldon ay maaaring mapalitan. Kabanata 1898. Hindi kita sinisisi. Hindi tumayo si Lance kay Yvette nang kausap niya si Whitney sa hagdanan sa araw na iyon. Sa huli ay naramdaman ni Yvette na hindi ito katumbas ng halaga. Naisip niya, ano ang punto ng pakiramdam ng paumanhin para sa aking sarili? Ano ang paggamit ng pag-aalaga sa mga opinyon ng ibang tao? Malinaw kong mahal, at kahit na hindi ito magtatapos ng maayos, at least it was still a blast. Sa unang kalahati ng kanyang buhay, sineseryoso ni Yvette ang kanyang mga relasyon. Una si Sean, pagkatapos ay si Lance. Walang ginawa si Lance. Siya ay talagang walang kasalanan. Gayunpaman, si Yvette ay nagkaroon lamang ng isang epiphany. Ang yugto ng honeymoon ng kanilang kasal ay isang mahusay na memorya, ngunit hindi siya maaaring isawsaw sa kaligayahan magpakailanman. Si Yvette ay walang kakayahan. Palagi siyang kilala bilang Mrs. Sheldon, at ang ibang mga tao ay tinalakay lamang siya bilang vice-presidente, na walang paggalang kay Lance. Parang wala siyang reklamo. Kapag naisip niya ito, ang mga hindi nakakagulat na sitwasyon ay hindi na mahalaga. Huminga ng malalim si Yvette at nagsimulang ihanda ang mga materyales para sa paglalakbay ng negosyo sa Cali. Hindi nagpakawala si Lance. Hindi lang siya kompromiso, ngunit nakilala rin niya ang maraming mga kandidato sa umaga,
na nagbabalak na maghanap ng isang tao na pumunta sa Cali sa kapalit ni Yvette. Break ng tanghalian. Inilaan ni Yvette na pumunta sa kantin ng kawani para sa tanghalian. Gayunpaman, ang katulong ay kumatok sa pintuan. Nag-utos si Ginoong Sheldon ng mga pagkain mula sa pribadong kusina at inanyayahan ka para sa tanghalian. Tumahimik si Yvette at tumanggo ang ulo. Oo naman. Dahil kinuha ni Lance ang inisyatibo upang maabot, nais niyang pag-usapan ito. Hindi nila maaaring patuloy na itapon ang mga tantrums sa bawat isa sa kanilang relasyon. Hindi ito tulad ng maaari silang manatili sa pag-ibig sa buhay. Naramdaman ni Yvette na matapos niyang alisin ang mga goggles ng pag-ibig, biglang tumaas ang kanyang IQ. Kumatok siya sa pintuan ng opisina ni Lance at pumasok. Naupo si Lance sa sofa habang binuksan niya ang mga insulated box ng isa-isa. Tumingin siya kay Yvette at nag-atubiling magsalita. Sa huli, tinanong niya, nalinis mo ba ang iyong mga kamay? Itinaas ni Yvette ang kilay niya, lumingon, at pumunta sa banyo sa loob ng kanyang tanggapan. Ang aking tanggapan ay hindi maginhawa tulad ng sa iyo. Ang iyong banyo ay nasa paligid lamang. Pinakawalan ni Lance ang isang magaan na pagtawa. Kung gusto mo rito, maaari tayong magpalit ng mga tanggapan. Lumabas si Yvette matapos hugasan ang kanyang mga kamay at nakita na siya ay seryoso. Hindi iyon biro. She was a little taken aback. Ikaw ang pangulo, at ako ang iyong vice-presidente, paano magiging mas maganda ang aking tanggapan kaysa sa iyo? Binigyan siya ni Lance ng isang hitsura at ibinigay sa kanya ang cutlery. Magmadali ka at kumain. Medyo nagugutom si Yvette. Nang makita niya ang makulay at mabangong pagkain, hindi siya nag-atubiling umupo at kumain. Wala namang ginawa si Lance. Pinanood lang niya ang pagkain. Karaniwang nagustuhan ni Yvette na makipag-usap at tumawa. Gayunpaman, nakilala ni Lance ang isa pang bahagi sa kanya ng 2 araw na ito. Medyo natanggal ang ngiti niya. Sa mga oras, gusto rin niya ang malinaw na linya sa pagitan nila at titingnan siya ng isang walang malasakit na titig. Sa loob lamang ng 1 araw o 2, naramdaman ni Lance na nakasakay siya sa isang emosyonal na roller coaster na may maraming pag-aalsa. Napapagod na siya. Si Yvette ay kumain ng ilang sandali, upang malaman lamang na hindi hinawakan ni Lance ang pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Ngumiti si Lance at tiningnan siya. Sige, hindi ako nagugutom. Nilamon ni Yvette ang kanyang pagkain at uminom ng isang lagok ng tubig na mineral at inilagay niya ang kanyang cutlery sa ibabaw at tiningnan siya. Mayroon ka bang sasabihin sa akin? Malinaw na mukhang may sasabihin siya. Tiningnan niya siya ng mga malubog na mata na walang emosyon. Sa sandaling iyon, imposibleng makita ang kanyang mga iniisip. Natagpuan ko na ang isang angkop na kandidato upang pumunta sa Cali. Tumigas ang mukha ni Yvette. Ipinagkaloob ni Lance ang kanyang braso sa kanyang kondongan at tiningnan siya ng tuloy-tuloy. Mayroon pa akong ibang proyekto sa konstruksyon ng munisipyo. Maaari mo itong gawin bilang pagsasanay. Ibinaba ni Yvette ang kanyang mga mata at hindi nasisiyahan sa balitang ito. Malumanay niyang curled ang kanyang mga labi, na parang wala siyang pakialam. Ang konstruksyon ng munisipyo ay isang malaking piraso ng pie. Ito ay tulad ng pagbibigay ng pera para sa wala. Ngayon, ibinibigay mo ito sa akin bilang pagsasanay. Ang natatanging tinig ni Yvette ay medyo tamad, walang pag-iingat, at hindi ka nais-nais. Kabanata 1899. Ano ang gusto mo? Ang mga mata ni Lance ay malinaw na nagdilim. Ang reaksyon ni Yvette ay hindi ang inaasahan niya. Nagalit siya. Kung nauna ito, magiging masaya si Yvette bilang halimaw, ngunit ngayon, walang kagalakan na makikita. Lumaktaw ang kanyang puso. Yvette, sinisisi mo pa ba ako? Itinaas ni Yvette ang kanyang mga eyelid. Ano ba talaga ang tinutukoy mo? Nangangahulugan ito na nagawa na ni Lance ang ilang mga bagay na nagalit sa kanya. Mula sa kanilang kasal, ang 2 sa kanila ay hindi pa nakatagpo ng isang malaking hindi pagkakasundo. Tinikom ni Lance ang kanyang mga labi at tiningnan siya, hindi pinakawalan ang isang solong damdamin sa kanyang mukha. Whiteness matter. Si Yvette ay ngumiti ng walang pasubali. Lahat ng nakaraan, hindi ba? Hinaplos ni Lance ang kanyang mga templo. Maaari mong sabihin sa akin kung nagagalit ka tungkol sa ibang bagay. Sinabi ni Yvette,
I knew of her existence before we got married, at hindi siya isang banta sa akin, kaya hindi ako nagagalit. Mayroon din akong exes, kaya naiintindihan ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili ng maraming beses dahil doon. Sa pagbanggit ng kanyang kasintahan, nadama ni Lance ang clench ng kanyang puso. Her ex had an even more profound existence than Whitney. Kung nais ni Sean Moore na bumalik kasama si Yvette, natatakot si Lance na hindi niya mahawakan ang sitwasyon ng mahinahon. Kaya, ang reaksyon ni Yvette ay nakakagulat. Walang ingay, walang drama, at walang pag-iyak. Ano pa ang maaari niyang ireklamo? Gayunpaman, si Lance ay hindi maipaliwanag ang nadama at nalulumbay. Ang pakiramdam na iyon ay hindi mawawala. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang pagpunta sa iyo sa pagpunta sa Cali. Sinabi ko sa iyo na hindi ka angkop para sa trabahong ito. Masyadong mapanganib doon, at hindi mo makaya. Malalim ang tono ni Lance nang matiig ang hinikayat siya. Umupo si Yvette doon na ang kanyang kilay ay bahagyang pinataas. Bakit sa palagay mo? Hindi pa ako sumubok, ngunit ipinapalagay mo na mabibigo ako. Paano kung may mangyayari sa iyo? Medyo nababahala ang tono ni Lance. Sinabi ni Yvette, mag-iingat ako. Hindi tulad ng hindi ako magkakaroon ng anumang mga bodyguard at katulong sa akin. Sa tingin mo ay simple. Hindi ito isang bagay na ang pagkakaroon ng mga bodyguard at katulong sa iyo ay maaaring malutas. Kapag ang mga taong iyon ay itinulak sa isang sulok, maaari silang mabaliw, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila? Ang kanyang mga kamao ay walang malay na clenched. Tumanggo si Yvette. Handa ako sa pag-iisip para dito, at hindi ako susuko sa kalahati. Lance, ito ang unang pagkakataon na nais kong gumawa ng trabaho ng seryoso. Ayaw kong tumayo sa iyong mga balikat o balikat ng aking ina. Nais kong harapin ito sa aking sarili. Huminga ng malalim si Lance. Ang kanyang mga mata ay malabo. Yvette, hindi ka ba makakakuha ng karanasan dito? Maaari kang mamili at gumastos ng pera tuwing nababato ka. Hindi mo ba gusto ang ganitong uri ng buhay? Bakit kailangan mong pumunta sa isang mapanganib na lugar para sa napakatagal? Ano ang gagawin mo? Kinamot ni Yvette ang kanyang ulo, tumingin sa kanya, at dahan-daang ngumiti. Bumantong hininga siya. Ako ang iyong asawa at ang iyong subordinate. Hindi ang iyong anak na babae, kaya hindi mo na kailangang kontrolin ako ng sobra. Tiyak na gusto ko ang mga araw na iyon ng kasiyahan, ngunit hindi lamang ito nararamdaman. Gusto kong subukang tumayo ng mag-isa. Natahimik si Lance. Ang kanyang tingin ay naayos sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, walang nagsalita muna. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo. Paano kung hindi pa rin ako sumasang-ayon? Paano niya siya may padala sa isang mapanganib na lugar at masiguro? Sinabi ni Yvette, pagkatapos ay magbitiw ako. Nakatitig sa kanya ang madilim na mata ni Lance. Seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro. Parehas ang lahat kung bumalik ako sa trabaho sa Quimbay Corporation, ngunit ang ina ay hindi ako hihigpitan o kontrolin. Tiyak na susuportahan niya ang nais kong gawin. Kailangan ni Yvette ng isang pagkakataon upang lumaki sa kanyang sarili. Natahimik si Lance. Hindi na siya nagsalita ulit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Yvette, at naramdaman niyang walang kapangyarihan. Siya ay labis na matigas ang ulo, at walang maaaring hikayatin siya laban sa kanyang desisyon. Kabanata 1900. Isang dating kasintahan lamang. Sa hapon, nagpunta sina Lance at Yvette sa lugar ni Fiona. Naghanda na si Yvette ng isang regalo para sa kanya. Kinuha ni Lance ang driver upang kunin ang mga ito at ihatid ito sa bahay ng kanyang ina. Kaya, siya at si Yvette ay nakaupo sa likuran, ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Medyo hindi komportable ang driver. Noong nakaraan, si Yvette ay palaging mag-chat na hindi tumitigil. Bagaman hindi nakinig si Lance, sinagot pa rin niya ang kanyang mga katanungan at tumugon sa lahat ng sinabi niya. Anay na silang lahat. Bigla, napakatahimik nila, kaya hindi nakasanayan ang driver. Dahil hindi sila nagsalita, ang driver ay nangahas din na hindi nagsabi ng isang salita. Dumating sila sa bahay ni Fiona na ganoon. Ito ay isang maliit na villa na hindi masyadong malaki sa isang harapan at likod ng hardin at isang magandang tanawin. Binili ni Lance ang villa dito pabalik ng unang binuo ang balangkas ng lupa na ito.
Napakamahal nito. Ngumiti ang yaya at dumating upang buksan ang pintuan. Narito ka sa wakas. Si Madam ay naging abala sa paligid ng bahay sa buong araw. Tumanggo si Lance at kinuha si Yvette sa loob. Lumabas si Fiona upang tanggapin sila. Nang makita niya si Yvette, naiilawan ang friendly na mukha ni Fiona. Malinaw na minamahal ni Fiona si Yvette habang siya ay nakangiti ng maliwanag. Niyakap niya si Yvette at nag-atubiling bitawan. Ang aking kabutihan, Sinta, bakit ka pamayat? Pagkatapos ay lumingon si Fiona kay Lance at tinitigan siya ng isang hindi pagsang-ayon. Nagkibit balikat si Lance. Hindi ako makakapag-comment dahil hindi ko nais na mabugbog. He could not say that Yvette did not lose weight, nor could he say that she lost weight. Ang pinakamahusay na pagpipilian pa rin ay upang mapanatili ang kanyang di pagsasalita. Ngumiti si Yvette at naglakad sa loob ng ang braso niya ay nasa balikat ni Fiona. Okay lang ako, nanay. Gusto mo ba ng sutla na scarf at pabango na pinili ko sayo? Sinadya ni Yvette ang mga ito ayon sa kagustuhan ni Fiona. Sure enough, ang mga mata ni Fiona ay naiilawan nang makita niya ang mga regalo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natanggap ko ang tulad ng isang maalalahanin na regalo. Ano ang isang bihirang okasyon? Iyon ang labis na hitsura na ginawa ni Yvette na tumawa ng malakas. Hindi nagsalita si Lance. Tumawa si Yvette, at ipinagpatuloy ng mga kababaihan ang kanilang karaniwang kaibig-ibig na mode ng pakikipag-ugnay sa sandaling pumasok sila sa pintuan. Nagdala ng ulam ang maid mula sa kusina at ngumiti habang nagsalita. May isa pang sopas. Maghanda na ako kaagad. Mangyaring maghintay sandali. Hinayla ni Fiona si Yvette upang umupo. Gayun din, namimili ako sa ibang araw at nakakita ng ilang mga bag na angkop para sa iyo, kaya binili ko sila at hinintay kung pumunta ka. Sinabi ni Yvette, kung sinabi mo sa akin ng maaga, pupunta ako araw-araw. Don't be heartbroken then. Why should I feel heartbroken? I'd give you all the best things. Ngumiti si Fiona at nagpatuloy, tinawag ko ang iyong ina kanina, ngunit nasa pulong pa rin siya. Wala siyang oras ngayon, ngunit anyayahan ko siya sa susunod. Tumanggo si Yvette. May pakiramdam siya na ang darating ngayon ay hindi ilang ordinaryong pagtitipon ng pamilya. Dapat may sasabihin si Fiona. Inilunsad ni Lance ang kanyang mga manggas upang hugasan ang kanyang mga kamay at tinulungan ang dalaga na maghatid ng pagkain sa mesa. Ang eksenang iyon ay medyo nakakagulat para kay Yvette. Si Yvette ay sumulyap kay Lance at inalis ang kanyang tingin. Ang puso ni Fiona ay bumilis ng tibok ng kaunti nang makita niya ito. Gayunpaman, mabilis niyang binawi ang kanyang ekspresyon at nagbiro at pinangunahan sa pag-uusap sa iba pang mga paksa. Ang lahat ay nakaupo sa mesa nang ihain ang hapunan. Ang trio ay kumapit sa kanilang baso at humigop ng alak. Nagbiro si Yvette at tumawa kay Fiona na parang walang nangyari, habang tumahimik si Lance sa gilid. Si Fiona ay sumulyap sa batang mag-asawa bago niya time na ibinaba ang kanyang cutlery. Sa totoo lang, hiniling ko sa inyo na lumapit ngayon dahil may nais akong sabihin sa iyo. Sina Yvette at Lance ay nagkatinginan sa isa't isa. Ang dalawa sa kanila ay ibinaba ang kanilang mga cutleries. Si Lance ay pinataas ang kanyang kilay. Naguguluhan siya. Nanay, anong nangyari? Sinulyapan siya ni Fiona at tinikom ang labi. Kalmado ang boses niya habang sinabi niya, tungkol ito kay Whitney Locke. Tumigas ang mukha ni Lance. Binuksan niya ang kanyang bibig, nais na sabihin ang isang bagay, ngunit nababahala siya tungkol sa pagkakaroon ni Yvette, kaya hindi niya sinabi ang lahat. Si Yvette ay nagyelo para sa isang segundo bago siya ngumiti at sinabing, siya lang ang dating kasintahan niya. Kahit na siya ay nagkakahalaga ng isang solemn na pagpapakilala.